Dahil lang isinilang akong may pulang berdeng marka sa buong katawan, nahimatay ang aking ina. At sa pamilya ng hari, ang kambal na hindi lalaki at babae ay itinuturing na malas. Sa kambal na magkapareho ang kasarian, isa lang ang pwedeng manatili sa palasyo. Ang isa naman ay kailangang ipadala sa isang malamig at malupit na lugar. Habang buhay na hindi pwedeng mag-asawa o magkaanak. Kaya ako, na dapat sanang manatili, ay pinili ng aking ina na ipatapon. Bago ako umalis, espesyal akong pinuntahan ng emperador. Dalhin dito ang bata, hayaan ninyong makita ko kung gaano kakilakilabot ang kanyang balat, na kayang magpahimatay kay Consort Shu. Ako, nandito na ba si Itay na hari? Paanong naging nakakatakot ang magagandang balat ko? At saka, may malaking pakinabang ang mga balat na ito. Kinuha ng emperador ang kamay ko at natigilan. Ang malambing at matamis na boses ng bata ay halos nagpatapon sa akin mula sa mga kamay ni Lin Chenay. Mahina akong nagtanong si Lin Chenay sa katabing si Yunak Yan. May narinig ka bang kahit anong ingay? Halatang natigilan si Yunak Yan. Tugon sa kamahalan. Walang narinig ang inyong lingkod. Habang tinitingnan ako sa aking lampin. Naisip ni Emperador Zongwen, karapat dapat nga siyang tawaging tunay na anak ng langit. Naririnig niya pala ang nasa isip ng kanyang anak na babae. Ang gwapo at makisig nga talaga ng Itay kong hari. At pambihira ang katapangan. Iwinagayway ko ang aking maliliit na kamay at paa. Kasabay ng aking pagkilos, malinaw na nakita ni Emperador Zongwen ang mga asul at pulang balat sa aking katawan. Mukhang may malaking problema sa panlasa ang batang ito. Ang mga balat sa kaliwang bahagi ay puro asul. At sa kanan naman ay puro pula. Napakakaiba, kahit na isa siyang prinsesa. Mahihirapan siyang makahanap ng mapapangasawa paglaki niya. Hindi ko akalain na ang madalas na mangmang na si Consort Shu ay nakagawa ng tamang desisyon ngayon. Ang isang tulad niya na hindi may kakasal ay tamang-tama lang na ipatapon upang mamuhay sa templo habang buhay. Habang nakayukong nag-iisip si Emperador Zongwen kung saan nararapat ipadala ang anak na ito. May naramdaman siyang dumaan na kulay berde sa kanyang paningin. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang mukha. Nasampal siya, bago pa man siya magalit. Narinig na naman niyang nagsalita ang maliit na bata sa kanyang mga bisig model. Kapag nahawakan ng berdeng kamay, malalaman ang lahat ng nagawa niyang mabuti at masama sa buong buhay niya. Hayaan mong tingnan ko kung anong klaseng tao si Amang Hari. Sayang naman. Isang napakasipag at mapagmahal na emperador sa kanyang mga nasasakupan. Ay maikli lang pala ang buhay. Ang lakas ng loob mo. Para sabihing maikli ang buhay niya. Yunak Yan. Ilabas ninyo siya. Ipadala sa malawak na disyerto. At hinding-hindi na maaaring bumalik sa palasyo. Masusunod po. Bakit ako ipinatapon sa hangganan? Ayokong pumunta sa disyerto. Kahit na ilang taon na lang ang itatagal ko. Ngayong nandito na rin lang ako. Hayaan nyo naman akong maranasan ang buhay ng isang prinsesa. Kinuha ko ni Yunak Yan. Nakita niya ang walang tigil na paggalaw ng mga kamay at paa ko. Habang malakas na umiiyak, napakaingay. Isang sanggol na hindi gusto ng emperador. Hindi karapat dapat na tratuhin ng maayos. Mahigpit akong hinawakan ni Yunak Yan gamit ang isang kamay. Habang tinatakpan ng isa pa ang aking bibig. Marahas ang kanyang mga kilos. Biglang may kumislap na berde sa kanyang paningin. At nasampal ko ang kanyang mukha. Aray, anong klaseng sanggol ito? Bakit napakalakas? Masakit pa manampal. Ang masasamang mata ng Beiteng ay nakatitig sa akin. Munting demonyo, sa sandaling mawala tayo sa paningin ng kamahalan. Tignan natin kung hindi ko balatan ang iyong balat. Natakot ako sa masamang tingin ng Beiteng. At pansamantalang nakalimutang umiyak, nang matanggap ng aking utak ang impormasyon mula sa Young Scroll. Sumigaw ako sa emperador na nasa trono ng dragon. Amang Hari, iligtas niyo ako. Hindi mabuting tao ang Beiteng na ito. Kinurot niya ako. Kalahating araw pa lang akong isinilang. Paano niya nagawa iyon sa akin? Mahal na haring ama, hindi siya isang tunay na Beiteng. Mayroon siyang ibon. Ang kanyang sinulid ng pag-ibig ay konektado pa rin sa mga babae sa harem. Ayaw na sanang bigyan pa ako ng pansin ni Emperor Zongwen na nakaupo sa trono ng dragon. Pero nang marinig niya ang tungkol sa ibon ay itinaas niya ang kanyang mga tainga. Hindi kaya ang ibon na ito ay ang iniisip niya. Pinagtataksilan ka niya. Ang tsaang iniinom mo araw-araw ay nilagyan din niya ng sangkap. Nang marinig ito, hindi na napakali si Emperor Zongwen. Sandali, ibalik ninyo ang bata. Pinigilan ni Emperor Zongwen si Yunak Yan na papalabas na sana. Uwa, ama, huwag niyo po akong iwan. Napakabait ko po. Nang bumalik sa mga bisig ni Emperor Zongwen, mahigpit akong kumapit sa damit ng emperador. Napakalakas ng iyak ko. Sinusubukang pukawin ang pagmamahal ng isang ama sa pamamagitan ng pagpapaawa. Mukhang gumana nga ang paraang ito. Si Emperor Zongwen ay 30 taong gulang ngayong taon. Mayroon lamang siyang 2 anak na lalaki. Ang panganay ay 10 taong gulang. Ang nasa kanyang mga bisig ay ang kanyang bagong silang na anak na babae. Huwag kang umiyak. Pumunta ka agad sa Imperial Medical Academy at tawagin si Li Zishen. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa prinsesa. Bakit siya patuloy na umiiyak? Naiinis na si Emperor Zongwen sa iyak ng bata. Ngunit gusto pa rin niyang makinig. Kung ano pa ang masasabi ng batang ito. Nang dumating si Li Zishen,
Ang nakita niya ay ang emperador na nakasuot ng robe ng dragon. Maingat na karga ang sanggol sa loob ng bulwagan habang pinapatahan ito. Nang makita ang pagdating ng imperial na manggagamot, agad niyang ipinasa ang pasanin na nasa kanyang mga kamay. Bilisan mo at tingnan kung bakit patuloy na umiiyak ang prinsesa. Masama ba ang kanyang pakiramdam? Manatili ka rito, imperial na manggagamot. Maaari nang umalis ang iba. Hindi gumalaw si Yunakyan na nakabantay sa gilid. Karaniwan sa ganitong sitwasyon ay hindi niya kailangang umalis. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ng emperador. Yunakyan, umalis ka na rin. Nagulat si Yunakyan. Kahit na naguguluhan, agad siyang kumilos. Yumuko siya at umalis. Inilagay ng manggagamot ng palasyo ang kanyang kamay sa aking nakalabas na kaliwang pulso. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang isip. Sa dinami-dami ng taon niya sa panggagamot ay ngayon lang siya nakakita ng ganito kaberdeng balat. Ang berde kong kamay ay dumampi sa manggagamot. Kusang yumandarang yang scroll. Isa siyang napakabuting tao. Ang puso ng isang manggagamot ay mapagkawang gawa. Nigang iligtas ng buhay at nagpapagaling ng may sakit. Maituturing na pambansang manggagamot. Kamahalan. Kamahalan, ayos lang po ang munting prinsesa, umiiyak lang. Ayos lang po ang munting prinsesa. Siguro ay dahil umihi siya. Napuno ng ihi ang kamay ng manggagamot. Hindi ba iiyak ang sanggol kung hindi na komportable sa lampin? Ako po, nakakahiya naman. Hindi mapigilan ng munting sanggol. Naparami ang nainom niyang gatas ng kambing kanina. Kaya natural lang na marami rin ang ihi. Nahiya rin si Emperador Zongwen. Tiningnan niya ang basa sa kanyang kamay. Akala niya ay pawis ito. Nakahawak pala siya ng ihi. Talagang namulat ako ngayong araw. Nasampal sa mukha, at naihiin pa. Napakatapang naman ng munting ito. Matapos maghugas ng kamay, tumingin si Emperador Zongwen sa manggagamot at nagsabi, "Lizishan, nagdala ka ba ng kagamitang panuri ng lason?" "Dala ko po. Nagdala po ako ng karayom na pilak. Tingnan mo kung may problema sa pagkain sa lamesa." "Masusunod po." Hindi ito maliit na bagay. Agad na inilabas ni Lizishan ang kanyang mga gamit at maingat na nagsiyasat. Huwag palampasin ang anumang kahina-hinalang lugar. Ngunit habang tumatagal ang pagsusuri, lalong kinakabahan si Lizishan. Sinuri na niya ang lahat ng bagay. Ngunit wala siyang nakitang problema. Walang tigil ang pag-agos ng pawis sa kanyang mukha. Makalipas ang 15 minuto, naguulat po sa inyo, kamahalan. Wala pong kakayahan ang lingkod ninyo. Hindi ko po natagpuan. Siyempre hindi mo mahahanap. Hindi naman tanga ang peking eunuch. Paano siya maglalakas loob na lasonin ka ng harapan? Ang peking eunuch ay parang palaka, hindi nangangagat. Pero nakakadiri siya. Ang mga paboritong kainin ng amang emperador. Nilawin niya ang lahat ng iyon. Samping kang eunuch yan. Ipatatagtad ko siya ng pira-piraso. Sa galit, ibinato ni Emperador Zongwen na nakaupo sa trono ng dragon ang isang tasa. Labis na ikinatakot ito ng nakaluhod na Imperial Physician Li. "Patawarin niyo po ako, kamahalan. Kasalanan ko po dahil sa aking kakulangan sa kaalaman." Nakaluhod si Lizishan sa bulwagan nang nakababa ang mga kamay. Walang tigil sa panginginig ang kanyang katawan. Hindi naman isang emperador si Zongwen na basta-basta na lang pumapatay ng mga inosente. Ikinaway niya ang kanyang kamay. At pinalabas si Lizishan. "Lumabas ka na. Kung ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Naiintindihan mo ba? Ang inyong abang lingkod ay magpapalam na." Talaga namang si eunuch yan. Ginalaw ang kanyang babae, at naglakas loob pang duran ang pagkain niya. Hindi ko na kayang isipin pa. Kapag inisip ko pa, masusuka na ako. Tumingin sa akin si Emperador Zongwen habang mahimbing akong natutulog. Nasisiguro na niyang hindi ako malas, kundi isang mapalad na bituin na ipinadala ng langit para protektahan ng Changqi. Tinitingnan ng papasok na si eunuch yan. Mapanganib na naningkit ang mga mata ni Emperador Zongwen. Pagpasok ni eunuch yan, nakita niya ang tingin sa kanya ng emperador. Na para bang papatayin siya nito. Ang pagsisilbi sa isang pinuno ay parang pag-aalaga ng tigre. Siguro siya ang nagpaiyak sa munting prinsesa kanina. At nagpagalit sa kamahalan. "Kamahalan, nagkasala po ang inyong lingkod. Natakot ko po ang prinsesa. Parusahan niyo po ako, kamahalan." Nang makitang marunong makiramdam si eunuch yan, hindi na nagtimpi si Emperador Zongwen. Nagalit ito ng husto. "Lumayas ka. Huwag kang papasok hanggat hindi kita tinatawag." Sinabi ni Emperador Zongwen sa sarili na magtiis. Bago matukoy ang salarin, huwag munang gumawa ng kahit anong ikagugulat nila. Kailangan niyang malaman agad kung sinong consort. Ang naglakas loob na pagtaksilan siya. At lipulin ang 9 na henerasyon ng kanyang angkan. Binuhat ako ni Emperador Zongwen at umikot-ikot kami sa bulwagan. Habang pinapatahan ako, pinapakalma rin niya ang kanyang sarili. Nang kumalma na siya, nakita niyang tulog na ako sa kanyang mga bisig. Nagsimulang mag-isip ang kumalmadong si Emperador Zongwen. Ang mga may kakayahang magpadala kay eunuch yan sa tabi niya. Sa buong harem, iilan lamang sila. Munting prinsesa, hindi ba't nakikita mo ang mga pulang sinulid? Kung gayon, hayaan ang munting prinsesa na sundan ang pulang sinulid para hanapin sila. Tingnan natin kung sino ang ganoon katapang. Eunuch Shi, iparating ang utos. Magdaos ng isang piging sa palasyo pagkalipas ng 2 oras.
upang ipagdiwang ang aking kagalakan sa pagkakaroon ng isang prinsesa. Lahat ng consort sa harem ay dapat dumalo. Dapat ding dumalo ang mga pamilya ng mga nasa ranggong maharlikang consort pataas. Mag-imbita rin ng ilan sa mga pinaka-aktibong opisyal, sibil man o militar. Ang tahimik na bulwagan ay biglang binasag ng matinis na iyak ng isang sanggol. Gutom na ako. Gusto kong damid. Ang lamig din ng puwet ko. Huhuhu. Isipin mo na bumalik ako sa edad na hindi ko na kayang kontrolin ang pagdumi at pag-ihi ko. Napakasaklap. Napakibit ang gilid ng labi ni Emperador Zongwen. Talagang walang takot magsalita ang munting anak niyang ito. Mga alagad, gising na ang munting prinsesa. Inaasikaso ang prinsesa sa pagpapalit ng damit at pag-inom ng gatas. Sunod-sunod na pumasok ang mga dama ng palasyo. Binuhat nila ako papunta sa kabilang silid. Hindi nagtagal. Narinig mula sa silid ang malakas kong pag-iyak. Umalingaw-ngaw ang iyak ko. Huhuhu. Inaapi niyo ba ang isang sanggol dahil hindi makapagsalita? Sinong hinayupak ang kumurot sa akin? Isang malakas na kalabog. Sinipa ng malakas ni Emperador Zongwen ang pinto ng silid. Pumasok siyang daladala ang matinding galit. Dahil sa madilim na mukha ng emperador natakot ang mga dama sa loob at sabay-sabay na lumuhad. Kahit ako na kanina pa umiiyak ay natahimik na rin. Dirdiretsong lumapit sa akin si Emperador Zongwen. Nakakita siya ng ilang marka na hugis gasoklay sa loob ng hita ko. Nakita niya sa hita ko na may mga marka ng kuko, mga marka ito ng kuko. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob dalhin sila sa labas at paluin? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para kurutin ng prinsesa dalhin sila sa labas at paluin? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob dalhin sila sa labas at paluin dalhin sila sa labas at paluin? Kamahalan maawa po kayo. Kamahalan. Si He Wanqing po ang kumurot sa prinsesa. Kamahalan maawa po kayo. Nakita ni Yunaqi na pumasok sa likod ng emperador ang pagtataka sa mukha nito. Agad siyang lumapit para magpaliwanag. Kamahalan. Itong si He Wanqing ay anak ng ministro ng tesorerya. Anak ng ministro ng tesorerya. Napakatapang naman niya. Ibalik niyo si He Wanqing. Sabihin niyo kay Ginoong He. Hindi ko kailangan ng serbisyo ng anak niya. Ang iba dalhin sa labas at paluin. Akmang magmamakaawa pa sana ang ilang dama ng palasyo. Ngunit tinakpan ng mga pumasok na gwardya ang kanilang bibig at kinalagkad sila palabas. Natakot ako. Hahampasin hanggang mamatay ng ganoon lang. Ilang beses lang naman akong kinurot. Paano ako naging dahilan ng pagkamatay ng ilang tao? Itay na emperador. Huwag niyo silang patayin. Hindi na po masakit. Totoo po. Marahan niya lang naman akong kinurot. Huhuhu. Patawarin niyo na sila. Hindi sinunod ni Emperor Zongwen ang hiling kong iligtas sa kamatayan ng mga dama. Pero nang makita niya akong halatang natatakot, bamantong hininga si Emperor Zongwen. Para bang kinakausap ang sarili. At tila nagpapaliwanag na rin sa akin. Aking anak, ipinanganak ka sa pamilya ng maharlika. Maaari kang maging maawain, ngunit hindi ka dapat labis na maawain. Dahil iyan ang ikamamatay mo. Higit sa lahat, hindi maaaring lapastanganin ang kapangyarihan ng emperador. Sila ang unang nagkamali sa pagpapauwi kay He Wanqing ng ganito. Ang kahihinatnan niya ay hindi tiyak na mas maganda kaysa sa mga damang pinalo hanggang mamatay. Maliban kay He Wanqing, walang inosente sa mga dama. Alam nilang walang galang si He Wanqing sa prinsesa. Ang hindi pagpigil sa kanya ay katumbas ng parehong kasalanan. Samantala, mahigit isang oras na yata ang nakalipas sa piging ng palasyo. Bakit hindi pa dumarating ang emperador? Hinaan mo ang boses mo. Hindi mo ba nakikita ang itsura ng empress? Napakadilim na ng mukha. Anak lang naman siya ng isang concubine. Noong isinilang ng Empress ang Crown Prince, hindi naman ganito ka-engrande. Narinig ko na hindi pa dumarating ang emperador, dahil hindi pa raw gising ang prinsesa. Para sa isang sanggol, pinaghihintay tayong lahat na mahahalagang opisyal ng korte. Sobrang kalokohan naman ito. SSHHH. Ano bang pinagsasabi mo? Kung ayaw mo pang mabuhay, huwag mo kaming idamay. Sa sandaling iyon, pumasok sa bulwagan si Yunaqi, at malakas na nagsalita sa harap ng lahat. Narito na ang mahal na emperador. Personal akong binuhat ni Emperor Zongwen papunta sa trono ng dragon. Tiningnan niya ng may otoridad ang lahat ng nasa bulwagan. At dahan-daang nagsalita, pasensya na at napaghintay ko kayo. Ngayong araw, biniyayaan ako ng isang mabuting anak na babae. Ito ang munting prinsesa. Labis na nalulugod ang kamahalan. Pinabati po namin kayo, kamahalan. Sa pagkakaroon ninyo ng isang prinsesa. Mabuti ang lahat. Magsimula na ang lahat sa piging. Tinitigan ako ni Emperador Zongwen habang hawak-hawak niya ako. Naalala niya ang pambihirang talino ng prinsipe noong ito'y isinilang. Mahilig siya sa mga bagay na kumikinang. Unat yan. Naaalala ko, noong huling beses, nag-alay ang mga sugo mula sa silangang dinastiya ng isang luminous pearl na sinlaki ng kamao. Kunin mo iyon. Gagamitin ko itong ilaw sa gabi para sa munting prinsesa. Ang mga tao na kanina pa'y gulat na makita akong hawak ng emperador sa trono. Ngayon ay narinig pa na ibibigay sa akin ng emperador ang napakahalagang luminous pearl. Lalo pa silang nagulat. Nilagay ni Emperador Zongwen ang luminous pearl sa aking kamay. Agad na narinig sa aking tainga ang masayang hiyawan ko. Ah, ito ba ang luminous pearl? Napakaganda.
Nakita niyang muling nagkaroon ng kislap ang aking mga mata. At doon lang napawi ang kaba ni Emperador Zongwen. Ang aking prinsesa ay karapat-dapat sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Habang masaya kong yakap-yakap ang luminous pearl, bigla akong kinilabutan. May masamang hangarin. Mayroong isang taong puno ng galit na nakatingin sa akin. Sino? Ngunit limitado lamang ang paningin ng isang sanggol. Kaya ko lamang ibaling ang aking leeg sa isang direksyon. Sinundan ni Emperador Zongwen ang direksyon kung saan ako nakatingin. At nagtama ang kanilang mga paningin ng Emperatrice. Nang masilayan niya ang magiliw na tingin ng Emperatrice. Ang kanyang pagkabagot sa buong araw ay halos maglaho. Ang kanyang Emperatrice, noong siya ay prinsipe pa lamang. Isang tingin pa lang ay nabighani na siya. Kagagaling lang ng Emperatrice sa kanyang kabataan. Agad siyang humiling sa yumaong emperador na ipagkaloob ang kanilang kasal. Pagkatapos niyang maluklok sa trono, agad niya itong itinalaga bilang Emperatrice. Hindi nagtagal, ang kanilang unang anak ay itinalaga bilang prinsipe, ngunit sa kasamaang palad, namatay ang prinsipe sa edad na 3 dahil sa lagnat. Pagkatapos noon gaano man siya nagsikap, hindi nabuntis ang reyna. Dahan-daang lumapit ang reyna sa tabi ng emperador. Iniabot ang kamay para kunin ang prinsesa. At maingat siyang tiningnan. Napakaganda ng paglaki niya. Maputi at mataba. Napailing at napangiti ng mapait si Emperor Zongwen. Itong anak niyang babae. Maganda lang ang mukha. Sa ilalim ng kumot, ang mga lugar na hindi nakikita ay nakakatakot. Kihuyu, dalhin mo rito ang inihanda kong longevity lock para sa prinsesa. Agad kong binitawan ang Night Luminous Pearl. Sabay na ginamit ang lakas ng maliliit na kamay at paa. Iyakap ang longevity lock at hindi na binitawan. Naku po, ginto. At purong ginto pa. Wow, ang yaman talaga ng emperador at reyna. Gusto ko talagang ma-enjoy ang ganitong klaseng buhay ng ilang taon pa. Nagpasya na ako. Kailangan kong magsikap para tulungan si Papa Emperor. Tulungan siyang baguhin ang kanyang tadhana, para hamaba ang buhay niya. Walang tigil sa pagtango si Emperor Zongwen. Talagang ang mas mabuti ang anak na babae. Ang kanyang espesyal na munting taga-aliw. Sa sobrang tuwa ay nakalimutan ko ang sarili ko. Nagsimula na naman akong magsayaw-sayaw. Isang berdeng kamay ang nakawala sa kumot at lumabas. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ng reyna. Napasigaw sa gulat ang reyna. Bumitaw ang kanyang mga kamay. At dir-diretso akong nahulog pababa. Pabuti na lang at mabilis ang mga mata at kamay ng emperador. Nasalo niya ako bago pa ako bumagsak sa sahig. Isang sanggol na isang araw pa lang na naipanganak. Kung nahulog talaga ito sa sahig, kung hindi man mamatay ay mapipilayan. Pagsasabihan na sana ni Emperor Zongwen ang reyna. Nang marinig niya sa kanyang tabi ang aking sigaw. Ngunit ang mga sinabi ko pagkatapos noon ay hindi malilimutan ni Emperor Zongwen habang buhay. Ang reyna pala ang mastermind sa likod ng lahat. Ang kapalaran ng Peking unit ay nakatali pala sa reyna. Mahal na amang hari, mag-ingat ka sa babaeng iyan. Galit sa iyo ang reyna. Sobra-sobra ang galit niya sa iyo. Napasuray si Emperador Zongwen. Saglit siyang nahilo. Sinabi ng anak niyang babae. Totoo pala, naisip na ni Emperador Zongwen ang lahat ng tao. Pero hindi niya kailanman inisip na ang reyna pala. Dahil alam niya, na mahal siya ng reyna. Napakatensyonado ng paligid. Halos hindi humihinga ang lahat. Kamahalan, hindi ko po sinasadya. Ang batang ito ang unang nanakit. Sinaktan na rin niya ako. Bakit hindi ko naman siya aksidenteng nabitawan? Isang sanggol na isang araw palang isinilang. Paano niya kakayanin ang ganoong pagbagsak? Pagkasabi nito, tumingin siya sa katabing si Yunakshi. Ipahayag ang aking utos. Ang reyna ay nagpakita ng masamang asal. Mananatili siya sa Jingren Palace ng 6 na buwan para magnilay sa kanyang kasalanan. Hindi ko ito matatanggap, pero sa mga oras na ito, hindi na nakinig pa si Emperador Zongwen. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. May mga tagapagsilbi mula sa palasyo na lumapit para isama paalis ang reyna. Mayroon ding dangal ang reyna. Nang makitang hindi siya pinapansin ng emperador. Sa tindi ng galit ay nakalimutan na niya ang tamang pag-uugali. Iwinasiwas niya ang manggas at umalis sa bulwagan. Gulong-gulo ang isip ni Emperador Zongwen. Nang maramdaman niya ang init at basa sa kanyang dibdib, inihiyan na naman siya ng kanyang anak. Dadalhin ko ang prinsesa upang magpalit ng damit. Mauna na kayong kumain. Babalik din ako kaagad. Nang makitang nakaalis na ang emperador at reyna, ang mas malalakas ang loob ng mga consort. Isa-isang umalis sa kanilang mga upuan. At lumakad patungo sa kinaroroonan ng kani-kanilang angkan. Medyo nagpapasalamat pa sila sa prinsesa. Matagal nang hindi nakikita ang kanilang pamilya. Sabihin mong hindi mo sila namimiss. Ay kasinungalingan. Ngayon ay nagpakita ng kabutihan ang emperador. Ipinatawag ang lahat ng kanilang kamag-anak sa panig ng ina. Isang pambihirang pagkakataon. Maaaring makapiling ng mga concubine ng kanilang mga pamilya. Talagang masayang-masaya sila. Ang mag-ama na nagbibihis sa kabilang silid. Inutusan ng emperador ang dama ng palasyo. Nabihisan ng prinsesa hindi kalayuan sa kanya. Gusto niya talagang malaman kung bakit ginawa iyon ng reyna. Akala ng reyna, ang prinsipeng tagapagmana ay ipinapatay ng emperador. Pinatay para mapatatag ang kapangyarihan sa trono. Ganoon ba kalupit na tao ang emperador ama? Nanginginig sa galit si Emperador Zongwen. Ang kanyang unang asawa,
ay hindi man lang nagtiwala sa kanya. Ang usapin tungkol sa pagpatay ng emperador sa kanyang anak, ay sinabi mismo ng kamag-anak ng reyna. Pinili ng reyna ang kanyang mga kamag-anak kaysa sa kanyang minamahal. Bakit hindi ako ang pinili ng reyna? Dahil kasama ka sa sitwasyon. Ang mga mata at puso mo ba ay palamuti lang? Bago magkasakit ang prinsipeng tagapagmana, ang posisyon ng Grand Marshal sa korte ay laging bakante. Ang ama ng reyna na si Liu Zi ay isa ng Grand General ng Auxiliary Army. Ikalawang ranggo, gusto pa ni Liu Zi na magkaroon ng kapangyarihan sa korte. Noong panahong iyon ay 3 taong gulang ang prinsipeng tagapagmana. Hawak ng lolo sa ina ng prinsipeng tagapagmana ang kapangyarihang militar. Walang sino mang emperador ang papayag doon. Kaya kaninong landas ba talaga ang hinaharangan ng prinsipeng tagapagmana? Ang handal na reyna ay naniwala pa man din sa mga salita ng pumatay sa kanyang anak. Nakakatawa at nakakaawa, hindi lang ang reyna ang handal. Kasing handal niya ang reyna. Nagagawan si Liu Zi para sa kapangyarihang militar. Pinatay ang prinsipeng tagapagmana. Kitang-kita ang kanyang mga masasamang balak. Kung hindi ko narinig ang iniisip ng aking munting anak na babae ngayon. Wala rin sana akong anumang pag-iingat. Nang siya ay maliwanagan, pinagpawisan ng malamig si Emperador Zongwen. Mabuti na lang at may oras pa para sa lahat. Pamilyang Liu, linisin ninyo ang inyong mga leeg. Hintayin ninyo ako. Pinakalma ang sarili. Inutusan ng mga tagapagsilbi na ihatid ang munting prinsesa pabalik sa palasyo ng Chuhua. Muling bumalik si Emperador Zongwen sa piging sa palasyo. Malungkot ang pakiramdam ni Emperador Zongwen. Matapos uminom ng ilang tasa ng alak, tinaas ang kanyang tasa at bumaba sa mataas na entablado. Mga ginoong ministro, mayroon ba kayong anumang bagay na kailangan ng aking tulong? Nagkatinginan ng lahat, sa isa't isa, walang nang ahas na gumalaw. Tiningnan ng matandang punong ministrong si Wode ang ekspresyon ng emperador. Bumantong hininga, at tumayo. Ipagpaumanhin po ninyo kamahalan. May isang bagay po akong hindi alam kung dapat bang sabihin o hindi. Tinatanong kita, kaya sabihin mo na. Sabihin mo ang iyong pinakamabigat na problema. Nang sa gayon ay mapasaya mo ako. Hay, ang kaysa isa kong anak na lalaki ay 20 taong gulang na. Ngunit ayaw pa ring mag-asawa at magkaanak. Nais po sanang humingi ng tulong ng inyong lingkod sa kamahalan. Naihanap ng asawa ang aking suwail na anak. Hindi maaaring sa kanya magtapos ang aming angkan ng Wu. Kamahalan, huwag po ninyong pakinggan ang sinasabi ng aking ama. Hindi sa ayaw kong mag-asawa. Hindi ko palang nakikilala ang makapagpapatibok ng puso ko. Kung hindi niya kayang pasayahin ang puso ko, kahit pa ang kamahalan ng mag-utos ay hindi ako papayag. Ikaw na suwail na anak, paano mo nagagawang kausapin ang kamahalan ng ganyan? Kamahalan, binaygo ko po ang tiwala ninyo sa akin. Maging ang sarili kong anak ay hindi ko madisiplina. Habang siya'y nagsasalita, talagang lumuha ng kalungkutan ang matandang punong ministro. Ang tungkol sa anak mo, ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Ito ang espesyalidad ng anak kong babae. Nakikita ng anak kong babae ang pulang sinulid sa pagitan ng mga tao. Dalhin niyo rito ang anak kong babae. Hayaan nating ang anak kong babae ang maghanap ng mapapangasawa niya gamit ang pulang sinulid. Mga bantay, pumunta kayo sa palasyo ng Chuhua at dalhin dito ang munting prinsesa. Sabihin niyo kay Binibining Shu, na-miss ko na ang anak kong babae. Kamahalan, hindi yata maganda yan. Maabala pa nito ang munting prinsesa. Napakadakila ng munting prinsesa. Kani-kanina lang ay pinarusahan ng matindi ang Imperatress. Walang kaso iyon. Mapalad ang anak kong babae. Hayaan mong kargahin ng anak mo ang prinsesa. Para mahawan ng swerte, naniniwala akong hindi magtatagal. Matutupad na ang iyong ninanais. Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa biyaya ng kamahalan. Gaya ng inaasahan, kapag nakikitang nahihirapan ng iba, gumagaan ang pakiramdam ko. Masaya ako ngayon. May iba pa bang problema? Lulutasin ko ang lahat para sa inyo. Kamahalan, hindi po magkaanak ang anak kong babae. Gusto ko po siyang iuwi. Ito ay si Kamahalan. Ito po si Ginoong Likong mula sa Koanihan ng Astronomiya na namamahala sa panahon. Kalahating taon nang kakaunti ang ulan sa kabisera. Kalilipat lang niya dito sa kabisera mula sa probinsya. Lumapit ka at magsalita. Ang pagiging opisyal niya, napakaduwag. Ang hina ng boses niya halos hindi ko marinig. Nang makalapit si Likong, saka lang siya nakita ng malinaw ni Emperador Zongwen model. Ito ay isang payat na matandang lalaki. Magsalita ka, anong nangyari? 3 taon ng kasal ang kaysa isa kong anak na babae. Hindi pa rin siya nagkakaanak. Nais ko pong iuwi ang aking anak. Sa tingin mo ba ay pinahihirapan ng anak mo sa kanyang biyenan? At gusto mong ako ang kumampi sa kanya. Naging alanganin ang sitwasyon. Hindi nagsalita si Likong. Nakaluhod lamang siya sa sahig at walang tigil sa pagyuko. Kamahalan, lasing na yata si Ginoong Li. Sabi nila mas mabuting mag-ayos kaysa maghiwalay. Walang amang magnanais na maghiwalay ang kanyang anak. Isang opisyal sa gilid ang nakapansin sa itsura ni Emperador Zongwen. At nais nang hilahin si Ginoong Li paalis. Kamahalan, pakiusap bigyan ninyo po ako ng isang kautusan. Hayaan niyo na po akong iuwi ang aking anak.
Sumimangot si Emperador Zongwen. Problema sa anak dito pa talaga sa piging dinadala. Talagang wala sa lugar. Labis niyang kinaiinisan ang ganitong klaseng ama. Itay na Emperador, nandito na po ulit ako. Sa pagkakataong ito nilagyan ako ni Yaya ng lampin na kayang sumipsip ng husto. Hindi nakita may ihian. Haha, dumating ang kanyang anak na babae. Dahil sa mga iniisip ko, si Emperador Zongwen na nakakaintindi ng maraming mahahalagang pangyayari. Paano kaya ang tingin niya sa akin ngayon? Ganon na lang ang saya niya. Tingnan mo ang anak niya, napakabuti. Napakabata pa pero napakamaunawain na. Gusto niya talagang sabihin sa akin. Bakit naman katatakutan ang ihi ng sanggol? Hindi naman ito marumi. Sinulyapan niya si Likong na nakaluhod pa rin. Wala talagang pakiramdam. Nakaharang sa daan. Hindi tuloy makadaan ang anak ko. Kaya walang pasensya niyang sinabi kay Likong. Pinapayagan na kita. Isusulat ko para sa iyo mamaya. Ipapapunta ko rin ang yunuko sa pamilya ng manugang mo para ipahayag ang utos. Maraming salamat sa biyaya, mahal na hari. Lumuhad si Likong at ilang beses na yumukod sa emperador. Bago dahan-daang tumayo at tumabi, para padaanin ang tagapaglingkod na may buhat na prinsesa. Iabot ang prinsesa sa mga bisig ng emperador. Tinanggap ni Emperador Zongwen ang kanyang anak na babae. Sa kanya lang nakita si Binibining Shu na nakasuot din ng formal na damit sa likuran. May karga rin siyang sanggol. Marahil ito ang panganay niyang anak na hindi pa niya nakikita. Binibining Shu, kapapanganak mo pa lang, bakit hindi ka magpahinga ng maayos? Espesyal na piging ito na inihanda ng mahal na hari para sa prinsesa. Nais ko pong personal na magpasalamat sa mahal na hari. Habang nagsasalita ay akmang iaabot ang panganay na prinsesa sa emperador. Gusto ni Binibining Shu na iwan ang dalawang prinsesa. Bagamat malabong mangyari, ngunit kung may kaunting pagkakataon, gusto pa ring subukan ni Binibining Shu. Nais din ni Emperador Zongwen na makita ang panganay na anak na ito. Kung katulad din ba siya ng bunsong anak, na mayroon ding angking kakayahan. Wu Yi, halika at kargahin mo ang aking munting prinsesa. Para mahawan ka ng swerte. At magmadali kang maghanap ng asawa. Para mabigyan mo ang punong ministro ng isang malusog na apong lalaki. Nang mabakante ang kanyang mga bisig, agad na tinanggap ni Emperador Zongwen ang panganay na prinsesang inaabot ni Binibining Shu. At sinuri itong mabuti, hindi kasing ganda ng bunsong anak. Bakit napakaitim ng balat niya? Para siyang nasunog. Dahan-daang tinapak ni Emperador Zongwen ang pisngi ng sanggol. Para subukan siyang gisingin. At tingnan kung tulad din ba siya ng bunsong anak, na may maririnig na tinig mula sa kalooban. Ngunit nabigo siya, napakahimbing matulog ng panganay niyang anak. Kahit anong gawin niya ay hindi ito magising. Sa huli ay sumuko na lang siya. Mahaba pa ang panahon. Binibining Shu, ikaw na ang bumuhat. Ibinalik ang panganay na prinsesa kay Binibining Shu. Lumapit pa mismo sa munting prinsesa. Nakita ni Emperador Zongwen ang dalawang maliliit na kamay ng kanyang anak. Nasalit-salitang humahaplos sa mukha ni Wu Yi. Ang munting ulo niya ay tumatango-tango pa. Tila may natuklasan siyang isang bagay na nakakatuwa. Isang tipikal na lalaki noong sinaunang panahon. Sa ganitong klase ng pamilyang pinagmulan. Ang kaisa-isang anak ng punong ministro. Nagawa pa ring manatiling matandang binata. Pinanindigan talaga ang pagiging single. Hayaan mong tingnan ko ng maigi. Napakanipis na pulang sinulid. Halos hindi na makita. Bakit napakanipis ng pulang sinulid? Anong nangyayari dito? Lihim na pagtingin. Mahirap sabihin. Gamitin ko na lang kaya ang kaliwang kamay para tingnan. Oy, teka lang. Iba talaga ang dating ng kaisa-isang anak ng punong ministro. Napakakinang ng gininto ang liwanag ng merito sa kanyang katawan. Ang ganda talaga ng kulay. Isa siyang mabuting binata. Pag may pagkakataon, si ate ay siguradong papakapalin at papatibayin ang pulang sinulid mo. Hindi napigil ang matawa ni Emperador Zongwen. Isang sanggol na isang araw pa lang isinisilang. Naglakas loob na tawagin ang sarili na ate. Pagkatapos manood ng eksena, sa susunod na segundo, nagsimula ng maglaban ang mga talukap ng mata ng munting prinsesa. Malapit nang makatulog. Kamahalan, hayaan niyo rin po akong kargahin ang prinsesa. Nais ko ring mahawa ng swerte ng prinsesa. Si Emperador Zongwen na palihim na nakikinig sa usapan, ay nagulat sa matandang boses na iyon. Kargahin. Isang salita ang pilit na lumabas sa bibig ni Emperador Zongwen. Itong matandang ito ay talagang walang pakiramdam. Kanina pa naiinis si Wu Yi sa paghaplos ng munting prinsesa. Nang marinig na may gustong kumarga sa bata, agad niyang iniabot ang munting prinsesa. Nakita niya kasi, kanina ay naihiyan ng prinsesa ang emperador. Ang emperador ay mayroong damit na pamalit, pero siya ay wala. Kung lalabas siya ng palasyo na amoy ihi, tiyak na pagtatawanan siya ng mga tao. Maingat na kinuha ni Likong ang munting prinsesa. Nang makitang inaantok na ang prinsesa, inuga-uga pa niya ang kanyang braso. Para mas maging mahimbing ang tulog ng prinsesa. Halos makatulog na ako. Itinaas ko ang aking mata at nakitang iba na ang may karga sa akin. Automatiko kong iniunat ang aking kaliwang kamay. Sino ba naman ang hindi gustong makita ang sikreto ng iba? Kailangan ko lang idikit ang aking kaliwang kamay sa katawan ng tao. Para akong nanonood ng isang teleserye. Ang mga tagumpay at kabiguan sa buhay ng taong iyon ay lilito sa aking harapan.
At sa ngayon ay nahuhumaling ako rito. Kaya kapag may pagkakataon, tinitingnan ko ang sino mang maaari kong tingnan. Nang makita niya akong iniunat ang aking munting kamay, si Likong na kanina pa nagmamasid sa gilid. Naintindihan ang aking intensyon. Kusa siyang yumuko, para maabot ng aking kamay ang kanyang mukha. Sa isang iglap lang, dahil sa tanawing nasa aking harapan. Nanginginig sa takot ang buong katawan ko. Namutla ang aking mukha, ang matinding takot, ang nagpalimot sa akin na bawiin ang aking kamay. At nakalimutan ko na ring umiyak. Tanging patuloy kong tinanggap ang mga tagumpay at kasalanan sa buong buhay ni Likong. Nang mapansin ni Emperador Zongwen na may mali sa akin, sa sobrang takot ay nakalimutan ko ng huminga. Nangingitim na ang munti kong mukha. Maingat akong kinuha ni Emperador Zongwen sa kanyang mga bisig. Naramdaman ko ang pamilyar na tibok ng puso. Sa isang malakas na iyak, humagulgol ako, nang makitang nakahinga na ako. Napanatag na rin ang loob ni Emperador Zongwen. Natulala sa takot si Likong. Lumuhad siya sa sahig at walang tigil na yumuko para humingi ng tawad. Kamahalin, patawarin niyo po ako. Nagkasala po ang inyong lingkod. Ilang araw na akong hindi nakakapaghilamos. Siguradong natinik ng balbas ko ang prinsesa. Ngumusto si Wu Yi. Hinaplos ang kanyang makinis na baba. Hindi niya alam kung bakit tila may ipinagmamalaki siya. Sa mga oras na ito lahat ng tao sa bulwagan ay nakaluhod sa sahig. Naghihintay na magsalita si Emperor Zongwen. Gabi na. Maaari na kayong umalis lahat. Binuhat niya ako papasok sa panloob na bulwagan. Sa mga sandaling ito, hindi rin mapakali ang kanyang kalooban. Dahil ang nasa isip ng kanyang anak na babae ay nagpapalitan ng anak para kainin. Isa itong impyerno sa lupa. Hindi ito lugar para sa mga tao. Maiiwasan ang sakunang gawa ng tao. Paano makakaiwas sa kalamidad? Mga kalansay na nakahandusay sa parang. Walang maririnig na tilaok ng manok sa libu-libong milya. Bakit kailangan kong makita ang ganitong mga tanawin? Isang anak kapalit ng sangkatauhan. Ayokong kunan ng dugo. Ako na isinilang sa panahon ng kapayapaan. Kailanman ay hindi pa nakakita ng ganoong kalunos-lunos na tanawin. Sa pagkakataong ito ay talagang natakot ako. Walang nagawa si Emperor Zongwen kundi buhatin ang kanyang anak at magpabalik-balik sa bulwagan. Naglakad siya ng isang buong 15 minuto. Bago niya ako mapatulog. Kahit na ganoon, hindi pa rin ako maaaring ibaba. Iiyak ako kapag ibinaba. Walang magawa. Walang nagawa si Emperor Zongwen kundi buhatin ako habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Kinuha niya ang pinsel at isinulat ang ilang puntos na nabanggit ko. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga ito. Nakita ng aking anak kay Likong na magkakaroon ng malaking sakuna sa Changqi sa hinaharap. May isang tao sa korte na pinipilit siyang patayin ang kanyang anak bilang alay sa kalangitan. Nais ba ng kalangitan na wasakin ang Changqi? Ali, inililigtas ng kalangitan ang Changqi. Bago dumating ang mga kalamidad na dulot ng kalikasan at tao, binigyan na siya ng babala ng kanyang munting anak na babae. Nang maintindihan niya, sumigaw si Emperor Zongwen sa walang taong bulwagan. Han Ren, lumabas ka at humarap sa akin. Napakatahimik ng buong bulwagan, walang kahit tititing na galaw. Naramdaman ni Emperador Zongwen na para siyang tanga. Sa isang sulok ng biga ng bulwagan, may isang lalaking nakaitim. Nag-aalangan kung bababa para harapin ang emperador. Pero si Han Ren ang tinatawag ng emperador. Hindi naman siya iyon. Bababa ba o hindi? Iyan ang tanong. Pinigilan ni Emperador Zongwen ang kanyang galit. At muli siyang nagsalita, sino ang naka-duty ngayon? Lumabas ka at humarap sa akin. Diyos ko naman, napakagaling makipaglaban ng mga taga-Yinyi Wei na ito. Pero hindi naman sila gaanong matalino. Palagi na lang siyang nabubuwisit tuwing kinakausap sila. Sa sandaling iyon isang lalaking nakaitim ang tumalon mula sa likuran ni Emperador Zongwen. Sa gulat ni Emperador Zongwen ay muntik na niyang mabitawan ang munting prinsesa. Ganito na naman, laging iba-iba ang lugar kung saan sila sumusulpot. Kahit na nakahanda na siya, nagugulat pa rin siya sa pagsulpot ng mga taong ito. Sino ka? Nasaan si Han Ren? Tugon po mahal na hari. Nagpapahinga po si Leader Han. Ako po si Xingleng, ang pangalawa sa ranggo sa Yinyi Wei. Nagngalit ang ngipin ni Emperador Zongwen. Bigla siyang naawa sa kanyang sarili. Maging ang mga gwardya ay may pahinga. Pero ang isang emperador ay walang pahinga buong taon. At dinaragdagan pa ng langit ang kanyang problema. Naawa siya sa kanyang sarili sandali. Sa loob ng 2 oras, gusto kong makita ang talaan ng opisyal ng panahon sa Xintianjian. Ang talaan ni Likong. At pati na rin ang sitwasyon ng pamilya ng napangasawa ng kanyang anak na babae. Kung mas detalyado mas maganda. Masusunod po, sa isang iglap na wala ang anino. Hindi makapagsalita si Emperor Zongwen. Kailangan ba talagang kumilos ng walang bakas? Si Emperor Zongwen na pagod sa buong araw ay nakatulog sa trono ng dragon habang yakap ako. Hindi naging mahimbing ang tulog ni Emperor Zongwen. Siguro dahil sa iniisip sa umaga na papanaginipan sa gabi, na naginip siya ng ilang beses habang nahihimbing. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kalunos-lunos na eksena ng pagpapalitan ng anak para kainin. Sa korte ng imperyo, pinangunahan ni Grand Commandant Liu ang lahat ng opisyal sibil at militar. Pinilit siyang patayin ang sarili niyang anak. Kamahalan magdesisyon na kayo.
Ang munting prinsesa ay isinilang na may tadhana ng Phoenix. Gamitin ang dugo ng munting prinsesa para sambahin ang langit at lupa. Kamahalan. Isang anak kapalit ng buong mamamayan. Kamahalan. Pinipilit niyo akong patayin ang sarili kong anak. Isang bunganga ng sariwang dugo ang lumabas sa bibig ni Emperor Zongwen. Nagising si Emperor Zongwen. Tumingin siya sa bagong mantsa ng dugo sa kanyang damit. Dahil lang sa isang panaginip. Talagang samukha siya ng dugo. Hindi. Maaaring hindi ito panaginip, habang tinitingnan ang natutulog niyang anak na babae. Ito siguro ang nakita ng anak ko kay Li Kong. Isang napakalunos-lunos na pangitain. Kinilabutan pa rin si Emperor Zongwen kahit gising na siya. Sa sandaling iyon isang anino ang naglagay ng mga dokumento sa mesa. Muling naglaho, kinuha ang mga impormasyong kalilikom lang ng Hidden Clothes Guard. Binuksan ang unang pahina. Li Kong, lingtailang ng Imperial Observatory. Ika-6 na ranggo, responsable sa pag-obserba at pagtala ng mga pagbabago sa kalangitan. Ang taong ito sa larangan ng pagtataya ng panahon ay napakahusay. Kalahating buwan na ang nakalipas. Inilipat siya mula sa Dashi Village sa Songshan Town. Ang ikalawang pahina ay tungkol sa pamilya ng asawa ng anak ni Li Kong. Ang pangalan ng anak ni Li Kong ay Li Sisi. Ang asawa niya ay si Wang Ba. Dahil sa maagang pagkamatay ng ama ni Wang Ba, kinuha ng mga kamag-anak nila ang lahat ng kanilang lupain. Napakahirap ng pamumuhay ng mag-ina. Napakahirap ng pamumuhay ng mag-ina pero disente sila. Napakahirap ng pamumuhay ng mag-ina, at si Wang Ba ay palaban at may dignidad. Sa edad na 14 ay pumasa siya bilang scholar, isang sikat na henyo. Sa edad na 14 ay pumasa siya bilang scholar, siya ang pinakasikat na henyo sa buong lugar. Ngunit dito na natapos ang kanyang landas patungo sa karangalan. Pagkatapos nito ay sumali siya sa ilang panlalawigang pagsusulit. Palagi siyang bumabagsak, matanda na ang ina ni Wang Ba. Buong taon siyang nagtatrabaho, ngayon ay may sakit na at mahina na ang katawan. Hindi na niya kayang pag-aralin pa ito. Para makapagpatuloy sa pag-aaral, nag-alok ng kasal si Wang Ba kay Li Kong. Gusto niyang pakasalan ng kaisa-isang anak na babae ni Li Kong na si Li Sisi. Kinikilala ni Li Kong ang kaalaman ni Wang Ba. Hindi lamang niya ipinakasal ang kanyang kaisa-isang anak na babae, pati na rin ang kanyang karanasan at mga koneksyon. Ibinigay niya lahat sa kanyang manugang. Sa panlalawigang pagsusulit noong nakaraang taon, naging juren si Wang Ba. Nagbago ang sitwasyon. Sinimulang pahirapan ni Wang Ba si Li Sisi sa lahat ng bagay. Ngayon ay engaged pa siya sa anak na babae ng mahistrado, gamit ang dahilan na 3 taon nang walang anak. Hihiwalayan si Li Sisi. Hindi pumayag si Li Kong sa hiwalayan. Gusto niyang isaalang-alang ni Wang Ba ang tulong na naibigay sa kanya sa pag-aaral sa loob ng mga taong ito. Palitan ng sulat ng diborsyo ng isang kasunduan sa paghihiwalay. Ngunit hindi pumayag si Wang Ba. Isinara ang mga papeles. Sa unang tingin, mukha itong normal. Gusto talaga ni Li Kong na pauwiin ang kanyang anak. Tinapak-tapik ni Emperador Zongwen ang kanyang mga daliri sa mesa. Ito ay isang nakasanayan na niya sa loob ng maraming taon. Ngunit dahil sa pagtapik niyang iyon, nagising ako, gutom, gusto kong uminom ng gatas. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Maaari niyang tanungin ang kanyang anak na babae. Manugang ni Li Kong. Sobrang walang hiya, ginamit ang koneksyon at yaman ng kanyang biyenan. Pagkatapos maging isang iskolar gusto pang hiwalayan ng asawa. Hayaan siyang magyabang. Bawiin ang titulo niya bilang iskolar. Hayaan siyang magyabang kung gusto niya. Ang banayad na hangin ay humahaplos sa kabundukan. Hayaan siyang maging marahas kung gusto niya. Ang liwanag ng buwan ay tumatanglaw sa malawak na ilog. Habang wala pa ako sa sarili, bigla kong nasambit ang isang modernong kasabihan. Hindi, amang hari, mabuting tao ang manugang ni Li Kong. Hindi niya gustong hiwalayan ang asawa niya. Parte lang iyon ng isang palabas kasama ang kanyang biyenan. Mabuting tao rin ang mahistrado ng bayan. Lahat sila ay kasama lang sa palabas ni Li Kong. Amang hari, kailangan mo nang magmuni-muni. Ang mga malalapit mong alagad maliban sa punong ministro, ay tila hindi gaanong magagaling. May mga taga-probinsya na gustong magparating sa iyo ng mahalagang impormasyon. Ngunit kailangan pa nilang dumaan sa ganito kakomplikadong palabas. Talaga nga naman, malaking tulong talaga ang isang anak na babae. Ilang salita lang ay napawi na ang kanyang mga alinlangan. Tinawag niya ang dama para dalhin ang anak niya at pasusuhin. Naalala ni Emperor Zongwen, sa mga nakaraang pagpupulong sa korte, mayroon ngang nagbanggit tungkol sa lagay ng panahon. Ngunit sa tuwing magtatanong siya ng mga detalye, palagi siyang sinasapawan ng pamilyang Liu ng mga usaping mas mahalaga raw. Kung gayon, nagsimula ng kumilos ang pamilyang Liu. Gustong gamitin ng pamilyang Liu ang kalamidad bilang issue, para magkaroon ng dahilan sa pagrerebelde, para maging bagong emperador si Liu Zi. Handa niyang isantabi ang buhay ng lahat ng mamamayan. Habang pinag-iisipan ni Emperor Zongwen kung paano pababagsakin ang pamilyang Liu, isang taong nakaitim ang biglang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Nagbibigay pugay ang inyong lingkod na si Han Bing sa kamahalan. Pagsalita, anong pakay mo? Nasa silid tulugan ng Imperatrice kasama si Yunak yan. Maya-maya lang, lumitaw si Emperador Zongwen sa labas ng Jingren Palace ng Imperatrice habang karga ang kanyang munting anak na babae.
Nag-alinlangan siya ng matagal. Sa huli ay nilakasan niya ang loob at dinala ang kanyang anak. Medyo praning na siya ngayon. Hindi siya mapakali sa anumang gawin kapag wala ang kanyang anak. Kahit na medyo marumi ang paghuli sa nangangalo niya, dinala pa rin niya ang kanyang anak. Amang Emperador, inaantok po ako. Bakit niyo po ako dinala sa labas ng ganitong oras ng gabi? Tila kinakausap ni Emperador Zongwen ang kanyang sarili. Aking munting biyaya, ang iyong pagsilang ay nagdala ng magandang kapalaran. Kaya naman gusto kitang dalhin saan man ako magpunta. Talaga po, totoo po ba? Amang Emperador, ganoon po ba talaga ako kabuti? Ha ha ha, kung ganoon mas pagbubutihin kong maging munting biyaya ni Amang Emperador. Para pagpalain si Amang Emperador ng mahabang buhay. At maging payapa at masagana ang bansang Chanqi. Dahil sa ilang mapalad na salita ng kanyang anak, ang dating tensyonadong katawan ni Emperador Zongwen ay unti-unting lumuwag. Mangyayari iyon. Ang mga paghihirap ay pansamantala lamang. Magiging mas maayos ang bukas. Matapos huminga ng malalim, sinipa ni Emperador Zongwen ang pinto ng silid ng Imperatrice at pumasok ng may malalaking hakbang. Wasakin niyo ang buong palasyo ng Imperatrice para sa akin. Nakapagdesisyon na si Emperador Zongwen sa mga oras na ito. Ngayon, una huhulihin ang mga nangangalo niya. Pagkatapos kukumpiskahin ang ari-arian, gusto niyang tapusin ang gulo sa isang mabilis na paraan. Gamit ang gulong nilikha ng Imperatrice sa palasyo, para pabagsakin din ang pamilya Liu ng sabay-sabay. Pagkatapos malutas ang problemang gawa ng pamilya Liu, mas karapat dapat pagtuunan ng pansin ang mga natural na sakuna. Amang Emperador, huwag niyong wasakin. Sayang naman kung sisirain. Pera lahat yan. Maraming gastusin sa mga sakuna sa hinaharap. Napaisip si Emperor Zongwen at sumang-ayon siya. Agad siyang nagutos na itigil ito. Pero ang silid ng Empress ang kanyang huling hangganan. Dapat sirain. At dapat sirain ng walang matitira. Kung hindi mawawala ang galit sa puso niya. Karga ng Emperador ang kanyang munting anak na babae sa Great Hall ng Jingren Palace. Naghihintay na dalhin sa kanya ang Empress at si Eunuch yan. Mahal na ama, sabi nga sa kasabihan, para gaman ang buhay. Kailangan mong tanggapin na niloloko ka. Habang tinitingnan ang nanggagalaiting mukha ng aking ama, kusang lumitaw sa isip ko ang maraming salitang pampalubag loob. Sayang at masyado pa akong maliit. Hindi maririnig ng aking ama ang mga salitang ito. Hindi ko mapapawi ang kanyang kalungkutan. Niyakap ng mahigpit ni Emperor Zongwen ang anak niya. Ang puso niyang sinaktan ng kanyang asawa, ay pinalambot ng dalisay at magiliw na pagmamahal ng kanyang anak. Nanatili ang magandang pakiramdam na ito hanggang sa dinala sa loob ang Empress at si Eunuch yan. Naramdaman ko ang aking amang Emperador na may karga sa akin, na unti-unting naninigas ang katawan, at nagsimulang bumigat ang kanyang paghinga. Mahal na ama, hindi pwede yan. Habang lalo kang nagagalit, lalong matutuwa ang Empress. Kailangan mong magpakitang wala kang pakialam. Kapag mas nagpapakita kang balewala lang sayo, mas lalong mababaliw ang Empress. Magpanggap, ito ang kanyang kalakasan. Dahil nangyari na ang nangyari. Ayaw nang makipagtalo ni Emperor Zongwen sa Empress. Empress, alam mo ba kung sino ang pumatay sa Crown Prince? Ikaw, para mapanatili ang trono. Ang pumatay sa anak ko. Pinatay mo ang sarili mong anak. Hindi ka karapat-dapat maging emperador ng Chanqi. Hangal, ang mabuti mong ama, para sa posisyon ng Grand Marshal. Pinatay niya ang Crown Prince. Nagsisinungaling ka, bago pa man naging Grand Marshal ang ama ko. Isa na siyang Grand General na tumutulong sa militar. Isang opisyal ng ikalawang ranggo. Paanong gagawin niya iyon para sa posisyon ng Grand Marshal? Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi lang para sa posisyon ng Grand Marshal ang ginawa ng ama mo. Napakalaki ng ambisyon niya. Siya ay isang rebeldeng taksil. Gusto niyang agawin ang trono. Mga bantay, dalhin niyo rito si Qiuyu. Hindi nagtagal. Nakita ng Empress ang isang babaeng bagbog sarado at hindi na makilala ang mukha na dinala sa bulwagan. Ikaw si Qiuyu. Puno ng awa ang mga mata ng Empress. Bata pa lang si Qiuyu ay naglilingkod na siya sa tabi niya. Sa lahat ng kanyang mga tagapagsilbi, siya ang pinakatanga, ngunit siya rin ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Ang gawin mo ito sa isang alipin. Hindi mo ba nararamdaman na hindi ito nababagay sa iyong katayuan? Sumigaw ng malakas ang Empress kay Emperor Zongwen. Hindi pinansin ni Emperor Zongwen ang Empress. Qiuyu, sabihin mo sa Empress ang ginawa mo. Biglang nakaramdam ng masamang kutob ang Empress. Binibini, patawad, bigo po ng inyong lingkod ang tiwala ninyo, binibini. Nang tawagin siya ni Qiuyu na binibini, natigilan ng Empress. Ang tawagin siyang binibini, sinusubukan ba niyang ipaalala sa kanya ang kanilang pagkakaibigan? Kahit gaano pa man katanga ang Empress, alam na niyang hindi simple ang nangyayari. Sabihin mo kung paano mo ako binaygo. Binigyan po ako ng panyo ng aking amo. Sabi po niya, binorder raw ito ng ginang para sa Crown Prince. Pinapagamit niya po ito sa akin para panasan ng bibig at kamay ng Crown Prince. Hindi nagtagal matapos gamitin ng prinsipe ang panyo. Nagkasakit na ang prinsipe. Ang panyo. Kailan ito nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sinabi ng mahal na hari, na hindi mo maaaring malaman ang tungkol sa panyong ito. Kaya hindi rin ako nang ahas na magsalita.
Nang maglaon, nagkasakit ang prinsipe. Nakita ni Lanner na maganda ang kulay ng panyo. Kaya kinuha niya ito. Pagkamatay ng prinsipe, nagkasakit din si Lanner at namatay. Napasuray ang reyna. Tila bumalik ang kanyang alaala sa masakit na nakaraan. Naalala niya na maraming ang nagkasakit sa kanyang palasyo noon. Malubha ring nagkasakit si Kyeyu. Matagal na nanahimik ang reyna. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inaamin ko ang aking kasalanan. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Sana, kamahalan, alang-alang sa ating pagsasama bilang mag-asawa, ay pumayag ka sa akin. Tinitigan ni Emperador Zongwen ang reyna. At tumango, gusto kong personal na mapanood ang pagbitay sa pamilya Liu. Sige, talagang gabing walang tulugan ito. Binuhat ako ni Emperador Zongwen habang tulog. Pabalik sa bulwagan ng pamamahala. Kailangan niyang maghintay ng balita. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok sa bulwagan si Yu Naxi kasama ang commander ng mga gwardya. Kamahalan, ang buong pamilya ni Liu Zi ay ikinulong na sa piitan ng imperyo. Lumaban ba si Liu Zi? Hindi po, sinugod namin sila nang hindi sila handa. Wala na siyang oras para kumilos. Mabuti. Yu Naxi, bigyan mo ng 2,000 pilak ang commander bilang gantimpala. Salamat po, kamahalan. Hindi niya inasahan na ganito kabilis na ayos ang gulo. Ang anak niyang ang babae ang kanyang swerte. Sumigaw si Emperador Zongwen sa kawalan. Lihim na gwardya, lumabas kayo. 3 lalaking nakaitim ang lumitaw mula sa 3 direksyon ng bulwagan. Aliping si Xingleng, aliping si Han Ren, aliping si Bingzu. Han Ren, tapos na ang iyong pamamahinga. Kung gayon ikaw na, magsama ka ng mga tauhan para protektahan ang pamilya ni Li Kong. Kasama na ang pamilya ng kanyang anak na babae at manugang. Ay oo nga pala, isama mo na rin si Li Zishan mula sa Imperial Medical Academy. Para matingnan ng ina ni Wang Ba. Masusunod, tinatanggap ng alipin ang utos. Isang bahay sa kanayunan. Tinitigan ni Wang Ba ang mga lalaking nakaitim na biglang lumitaw. Kinabahan siya, nandito kayo para patahimikin ako diba? Mukhang nabigo ang plano ng aking biyenan. Napuno ng pighati ang puso ni Wang Ba. Sige na, gawin nyo na. Ako si Wang Ba ay hindi natatakot. Teka, pinadala kami ng emperador para protektahan ang pamilya ni Ginoong Li Kong. Narinig naming may sakit ang iyong ina. Agad na nagalit si Wang Ba. Ang ina mo ang may sakit. Ang buong pamilya mo ang may sakit. Ito si Imperial Physician Li mula sa palasyo. Espesyal siyang pinapanta ng emperador. Para gamutin ang iyong ina. Nakakabagbag damdamin. Nag-aalala pa pala ang emperador sa sakit ng kanyang ina. Nanghina ang mga tuhod ni Wang Ba. Humarap sa direksyon ng palasyo. Ilang beses siyang yumukod sa sahig. Hanggang sa damyugo ang kanyang noo. Saka lamang siya tumayo. Ito na marahil ang sinasabi ng aking biyenan. Ang tapat na ugnayan sa pagitan ng pinuno at ng kanyang tagasunod. Ang matagal ng takot ni Wang Ba ay unti-unting hamupa. Syudad Imperial, ang matinding hakbang ni Emperador Zongwen sa pagtataksil ng pamilyang Liu, ay talagang yumanig sa maraming mapangahas na tao sa korte. Nitong mga nakaraang araw sa pagdalo sa korte, ang ugali at bilis sa pagtatrabaho ng mga ministro ay halatang tumaas. Lubos na nasiyahan si Emperador Zongwen. Ngayon pagkatapos ng sesyon sa korte, si Emperador Zongwen ay gaya ng dati na naglakad papunta sa palasyo ng Chuhua ni Consort Shu. Gusto niyang makita ang kanyang munting anak na babae. Sa anunsyo ni Yu Naxi na narito na ang mahal na hari. Lumabas si Consort Shu kasama ang 2 prinsesa para salubungin siya. Nagbibigay-pugay po ang inyong lingkod, mahal na hari. Tumayo ka na. Naging magulo ba ang mga prinsesa ngayon? Hindi po, napakabait ng 2 bata. Ang panganay na prinsesa ay mahilig matulog. Ang bunsong prinsesa lang ang medyo malikot. Bakit sobrang hilig matulog ng panganay? Pinatingnan mo na ba sa manggagamot ng palasyo? Sabi ni Emperador Zongwen habang papalapit para tingnan. Ang kanyang medyo malaki ng anak na babae. Pinatingnan na po, sabi ng manggagamot ng palasyo ay normal naman ang lahat. Normal din naman sa sanggol ang pagiging matulungin. Amang hari, sa wakas ay dumating ka na. Saan mo ako dadalhin para maglaro ngayon? Pasimpleng tiningnan ni Consort Shu ang mahal na hari. Napaisip siya, ang galing talagang magpanggap ng mahal na hari. Ang katotohanang naririnig niya ang iniisip ng kanyang anak, ay agad na natuklasan ng mahal na hari. Kung hindi sinabi ng mahal na hari na naririnig din niya ito, hindi niya talaga ito mapapansin. Napabuntong hininga si Consort Shu. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ang naging mahal na hari. Itong galing niyang magpanggap, ay hindi kayang matutunan ng isang ordinaryong tao. Nakita ni Consort Shu ang mahal na hari na binuhat ang bunsong anak para mamasyal sa hardin ng imperyo. At muling tiningnan ang panganay na anak na natutulog pa rin. Salamat sa biyaya ng bunsong anak. Naging napakakomportable ng buhay ni Consort Shu nitong mga nakaraan. Nang makitang hindi malakas ang hangin sa hardin, naisipan din niyang lumabas para magpahangin. Isang pambihirang pagkakataon para makapag-relax. Hindi pinasama ni Consort Shu ang mga unit at katulong. Pag-isang naglakad-lakad sa maliit na daan. Isang kakatuwang tawa ang narinig mula sa likuran ni Consort Shu. Nanigas ang katawan ni Consort Shu. Naramdaman niya ang isang pares ng malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg.
Matagal nang alam ni Consort Shu na sa loob ng palasyo, may mga maruruming bagay na nangyayari. Hindi niya lang inasahan na sa katanghaliang tapat, mangangahas ang mga bagay na ito na manakit ng tao. Nanginginig sa takot si Consort Shu. Nanginginig ang mga ngipin habang nagsasalita. Kung sino ang may kasalanan ay siya ang dapat managot. Kung sino man ang nanakit sa'yo, siya ang hanapin mo. Sa tagal ko sa palasyo, hinding-hindi ako gumawa ng masama, at hindi rin ako pumatay ng tao. Kasabay nito, ang panganay na prinsesa na natutulog sa kuna. Biglang iminulat ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa direksyon kung saan umalis si Consort Shu. Sa kanyang dating manhid at walang emosyong mukha, nagpakita ng labis na pagkainis na ekspresyon. Nakakainis, kinuha na yung madaldal na yun. Sa wakas makakatahimik na sana. Ngayon naman may babaeng multo na nanggugulo sa kanya. Nakakainis na naririnig ang laman ng isip ko. Sobrang nakakainis, para hindi marinig. Kailangan kong matulog araw-araw. Matagal nang nagtitimpi ang panganay na prinsesa. Nang bumukas ang pinto ng kanyang isipan, hindi na niya ito mapigilan. Daldal siya ng daldal. Sa kanya lang naalala ang nanay niya sa buhay na ito. Mukhang hinahabol pa ng multo. Nakita ang sanggol sa kuna. Iginagalaw ang mga kamay at paa. Parang isang hayop, tahimik na gumapang palabas ng kuna. Mabilis na gumapang papunta sa kinaroroonan ni Consort Shu. Nang makita si Consort Shu, ngumuso ang panganay na prinsesa. Sa totoo lang magandang training din sa isang maharlika ang makakita ng multo. Tingnan mo ang nanay niya. Ang saya-saya niyang nakikipaglaro sa multo. Tumatakbo at tumatalon. Sumisigaw at tumitili. Inasahan na ng panganay na prinsesa. Siguradong mahimbing ang tulog ng nanay niya ngayong gabi. Nakita ng panganay na prinsesa na walang masamang balak ang multo. At para na rin makapag-ehersisyo ng husto ang nanay niya. Mabuti na rin. At dahan-daang gumapang pabalik. Dahil nabigo siya sa kanyang pagsubok. Tinamaan siya ng kidlat at napadpad sa mundong ito. Ang natitira niyang kapangyarihan ay paubos na. Kailangan niya itong itabi para ay panligtas ng kanyang buhay. Multo, pakawalan mo na ako. Hindi ko na talaga kayang tumakbo. Kaya humiga na lang sa lupa si Consort Shu at hindi gumalaw. Kailanman ay hindi pa siya nakatakbo ng ganito kabilis. O humiga sa lupa na tulad ng ginagawa niya ngayon. Si Consort Shu na naghihintay na lang ng kamatayan ay tumingala sa langit. Ganito pala ang itsura ng langit mula rito. Napakabughaw nito. Sayang at baka hindi na niya ito makitang muli. Isang batang dama ang biglang napasigaw. Akamahalan, anong nangyari sa inyo? Hindi agad nakakibo si Consort Shu. Huhuhu, buhay pa ako. Akala ko ay papatayin na ako ng multo. Ang mga ganitong klaseng kababalaghan. Kahit gaano pa siya katanga hindi ito pwedeng sabihin ni Consort Shu sa iba. Pero takot na takot talaga siya. Nang gabing iyon, ipinakuha ni Consort Shu ang dalawa niyang anak na babae. Malaki naman ang kama niya. Hindi magiging masikip kahit kasama ang dalawang bata. Dahil mainit ang panahon, ang dalawang bata sa loob ng kulambo ay nakasuot lang ng maliliit na sando. Ang dalawang matatabang chikaiteng nakabusog lang ay hindi pa inaantok. Sinisipa-sipa ang kamay at paa sa kama. Ang cute-cute tingnan. Maya-maya'y kinakausap ni Consort Shu ang isa. Maya-maya'y kinakalikot naman ang isa. Tuwang-tuwa siyang naglaro. Hindi kayong dalawa magkamukha. Panganay, ang itim-itim mo naman. Sana'y pumuti ka pa sa hinaharap. Kung mananatili kang maitim, mahihirapan kang maghanap ng mapapangasawa. Bunso, ikaw naman ay maputi at makinis. Maganda rin ang iyong mukha, pero ang iyong mga kamay at paa ay may napakalaking balat. At iba-iba pa ang kulay. Mahihirapan ka ring mag-asawa sa hinaharap. Kapag lumaki na kayong dalawa, saan kayo hahanapan ni inay ng mapapangasawa? Buong magdamag na kinausap ni Consort Shu ang kanyang dalawang anak. Hindi na malaya ng mag-iina na sila'y nakatulog na. Lumipas ang halos 4 na oras. Naramdaman ni Consort Shu na basa ang kanyang katawan. Nang hipuin niya ay malagkit pa ito. Hindi kaya sabay na umihi ang dalawang bata. Mga alipin, umihi sa kama ang mga prinsesa. Palitan ang damit ng mga prinsesa. Nasaan ang mga tao? Wala bang naka-duty ngayong gabi? Tila may naalala siya. Biglang nanigas ang katawan ni Consort Shu. Dumating na naman ang pamilyar na pakiramdam. Yumuko si Consort Shu. Tiningnan ang kulay ng kanyang damit. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Matingkad na pula. Ang suot niya bago matulog ay puting-puti. Huhuhu, maltong babae. Ikaw ba yan? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na sayo, wala akong sinaktan na kahit sino. Sinasabi ko sayo, pwede mo akong apihin. Pero ang dalawa kong anak ay mga prinsesa ng Changqi. May dugo sila ng emperador. Maltong humipo sa dugo ng dragon. Isang hipo lang, kamatayan. Huwag mo silang pag-interesen. Labis na nagsisi si Consort Shu. Bakit ba naging ganito ako katanga? Bakit hindi ko iyon naisip? Nadarating din pala sa gabi ang babaeng multo. Hindi ba't ipapahamak nito ang anak ko? Anong gagawin ko? HMPH. Iwinasiwas ng babaeng multo ang kanyang kamay. Naramdaman ni Consort Shu na biglang nagiba ang tanawin sa harap niya. Lamatang ang kanyang katawan. Tumingin si Consort Shu sa ibaba. Sa lapag, isang dama na may dalang damit ang papalapit mula sa malayo. Nang lumapit ang dama, laking gulat ni Consort Shu nang matuklasan.
Hindi ba't ito ang babaeng multo? Nagngalit ang ngipin ni Consort Shu. Kaya pala sinabi niyang hindi siya ang pumatay. Itinulak ng dama ang pinto ng silid tulugan na dapat sana ay walang tao. Ang bumungad sa kanya ay mga damit na nagkalat sa sahig. Ang damang namamahala sa mga damit ng Emperatrice. Sa isang tingin pa lang ay nakilala na niya. Ang mga damit sa sahig ay panloob na kasuotan ng Emperatrice. At may mga damit din ng isang unit. Nagulat sa pagbukas ng pinto ang dalawang nasa kasagsagan ng kanilang ginagawa. Tumakbo palabas mula sa loob ang Emperatrice na nakayapak. Sumunod na lumabas ang punong unit na kanang kamay ng Emperador. Si Consort Shu na nakalutang sa himpapawid. Mahigpit na tinakpan ng kanyang bibig. Sobrang outrageous naman ito. Bulag ba ang Emperatrice? At pinili pa si Yunak yan. Kaya pala ang bilis bumagsak ng pamilya Liu. Kaya naman pala, nagwawala sa himpapawid si Consort Shu sa sama ng loob. Peste, ang malaman ng ganito kalaking chismis at wala man lang mapagsabihan. Tunay na pagpapahirap, ang ganitong klaseng hirap, ang nagpalimot sa takot ni Consort Shu. Nang lumitaw ang mukha ng babaeng multo sa harap ni Consort Shu. Natigilan si Consort Shu. Talagang nakalimutan niya na mayroon pa palang multo. Biglang may pumasok na isang pangungusap sa kanyang isipan. Ang pagiging makakalimutin pagkatapos manganak ay tumatagal ng 3 taon. 2 ang naging anak niya. Ibig sabihin ba doble ang pagiging makakalimutin niya? 2 linya ng dugong luha ang damaloy mula sa mukha ng babaeng multo. Nakakaawa at kasabay nito'y nakakatakot. Naglakas loob si Consort Shu. At maingat na sinabi, bumagsak na ang Emperatrice. Pwede ka nang umalis ng payapa. Umiling ang babaeng multo. Kaya nang hula na lang ulit si Consort Shu. Mayroon ka bang hindi pa natatapos na gawain? Tumango ang babaeng multo. Gusto na talagang sampailan ni Consort Shu ang sarili niya ng ilang beses. Bakit ba kasi kailangan ko pang magsalita? Hindi ka naman nakakapagsalita. Paano ko mahuhulaan ang hiling mo? Tila may naintindihan ang babaeng multo. Sa isang kumpas ng kamay niyang multo, nagbago ang tanawin sa harap ni Consort Shu. Ito ay silid tulugan ng isang tagapagsilbi sa palasyo. Isang kwarto para sa 2 tao. May isang tagapagsilbi lang sa loob ng silid. Hawak ang isang salamin habang umiiyak. Ate, nasaan ka? 1 taon na. Wala pa rin kahit anong balita. Miss na miss ka na ni nanay at tatay. Halos kalahating taon na rin ako sa palasyo. Marami na akong napagtanungan. Pero wala pa ring balita tungkol sa'yo. Muling umagos ang 2 linya ng dugong luha mula sa babaeng multo. Parang awa mo na huwag ka nang magdugo ulit. Halos mamatay na ako sa takot sa'yo. Gusto mo bang hanapin ko ang tagapagsilbing ito? At sabihin sa kanya ang balita tungkol sa'yo. Tumango ang babaeng multo tapos umiling. Halos mabaliw na si Consort Shu. Ayaw na ayaw niyang mag-isip ng mga bagay-bagay. Hindi na muling nanghula si Consort Shu at pinili na lang manahimik. Nanahimik si Consort Shu. Umiiyak ng dugo ang babaeng multo. Tinitingnan ng dugo sa sahig na abot na sa bukong-bukong. Sumuko na si Consort Shu. Huwag ka nang umiyak. Naiintindihan ko na. Hahanapin ko siya. Sasabihin ko sa kanya. At ipapalabas ko siya ng palasyo. Para makapamuhay siya ng maayos sa labas. Tumango ang babaeng multo. Siguro dahil isa na siyang ina. Naging napakababaw ng luha ni Consort Shu kamakailan. Nang makitang patay na ang babaeng multo. Iniisip pa rin nito ang kanyang kapatid na babae. Ang kapatid din niya para mahanap ang ate nito. Piniling pumasok sa palasyo bilang isang dama. Biglang humagulgol si Consort Shu. Ang nakikita lang ng iba ay kung gaano siya kasikat ngayon. Araw-araw pumupunta ang emperador sa palasyo ng Chuhua para makita ang prinsesa. Ngunit sino ang nakakaalam sa paghihirap na nararamdaman niya? Kambal na magkapareho ang kasarian. Ay simbolo ng kamalasan. Kailangang ipamigay ang isang bata. Ngunit habang lalo siyang napapalapit sa 2 bata, mas lalong sumasakit ang puso niya. Ang tao at ang multo ay parehong humagulgol na parang walang ibang nakakakita. Palagi akong nakakarinig ng kakaibang ingay sa aking tainga. Minsan ay isang ungol, minsan ay isang masamang tawa. Pagmulat ko ng mga mata, may isang maitim na bagay sa harap ko, na lumulutang sa itaas ng aking ulo. Sa aking reflex ay iniunat ko ang aking munting paa. Sakto namang ang kulay berdeng kaliwang paa ko. Ang paa na nadikitan ng sabaw ni Mengpo ay dumampi sa itim na bagay na iyon. Tila may narinig akong isang tunog. Naglaho ang itim na anino. Tulalang nakaupo si Consort Shu sa kama. Tiningnan niya ang kulay ng kanyang damit pantulog. Puti, at hinawakan ang kanyang mukha. Basa ito sa luha. Mukhang tuluyan nang umalis ang babaeng multo. Nakaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Ang luha ni Consort Shu ay parang naputol na kwintas na perlas. Sunod-sunod itong pamatak. Ina, bakit ka umiiyak? At bakit sobrang sakit ng iyong pag-iyak? Ina, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ng puso ko na makita kang umiiyak. Nang makita kong ang aking laging masayahin at magandang ina ay umiiyak ng ganito. Kumirat din ang aking puso. Ang katawan ng maliit na sanggol ay nagsimula na ring humagulgol. Iisa ang puso ng mag-ina. Pati ang panganay na prinsesa ay humahagulgol na rin sa kama. Binuhat ni Consort Shu ang 2 bata. Sabay-sabay na humagulgol sa kama ang mag-iinang 3. Masyadong malakas ang ingay nilang 3. Naalarma ang mga tagapaglingkod na nagbabantay sa labas.
Ngunit hindi tumawag si Consort Shu para may pumasok at maglingkod. Kaya't ang mga nasa labas ay nag-aalala lamang at hindi nang ahas pumasok. May isang matalinong unit na nakaisip ng paraan at tumakbo patungo sa silid ng emperador. Hindi nagtagal, nagpakita na ang emperador sa Chuhua Palace. Pinagmasdan ni Emperador Zongwen ang mag-iinang umiiyak sa kama. At hindi niya maiwasang hindi maantig. Kahit hindi na mag-isip ay alam na niya kung bakit umiiyak si Consort Shu. Nitong mga araw ay iniisip din niya ang tungkol sa kamalasan ng kambal na magkapareho ang kasarian. Sa katunayan, isa itong lihim ng maharlikang pamilya. Iyon ay noong 35 taon ng Changqi. Nagsilang ang Emperatris ng kambal na prinsipe. Ang trono ay para sa panganay at hindi para sa bunso. Ang nakatatandang kapatid ang naging emperador. Ang nakababatang kapatid ay ginawang prinsipe. Ngunit sa isang piging, ikinulong ng nakababatang kapatid ang kanyang kuya. At pinalitan niya ito bilang emperador. Mula noon, nagkaroon ng patakaran sa Changqi na isa lang sa kambal na may parehong kasarian ang maaaring manatili sa palasyo. Ang isa naman ay sinasabing ipinapatapon sa isang malamig at malupit na lugar. At habang buhay na hindi maaaring mag-asawa o magkaanak. Sa katotohanan, ang batang ipinatapon ay hindi nakaliligtas. Lumapit si Emperador Zongwen at niyakap ng kanyang malalapad na bisig ang mag-iinang tatlo. Shufei, huwag ka nang umiyak. Pinapangako ko sa iyo, ang dalawang bata, hindi ko na sila ipapaalis. Nang marinig ni Shufei ang sinabi ng emperador, tumingala siyang luhaan ang mga mata. Kamahalan, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Namamaga ang mga mata ni Shufei sa kaiiyak. Dahil sa pagsasalita, biglang may lumabas na malaking bula ng sipon mula sa kanyang ilong. Walang hiyang binitawan ni Emperador Zongwen ang pagkakayakap sa kanilang tatlo. At umatras pa siya ng bahagya. Napakalaking bula ng sipon. Kapag pumutok ito, malaking lugar ang matatalsikan. Kahit na natikman na niya ang laway ng lalaki. At nahawakan na ang ihi ng sanggol. Pero sa ngayon ay ayaw pa niyang maranasang madikitan ng sipon ng consort. Kamahalan, bakit po kayo nakatayo ng napakalayo? Pak, pumutok ang bula ng sipon. Oh, inay. Ang laki ng sipon mo tumalsik sa mukha namin ni ate. Inay, ang dumi niyo po. Nagpupumiglas ako sa bisig ni Shufei gamit ang aking mga kamay at paa. Ang panganay na prinsesa naman ay walang tigil na ipinupunas ang kanyang mukha sa lampin. Dahil dito, medyo nahirapan na si Shufei na hawakan ang dalawang bata. Nang makita ito ay agad lumapit si Emperador Zongwen para kunin ang bunsong prinsesa. Hinayaan niyang si Shufei na lang ang humawak sa panganay na prinsesa. Kamahalan, talaga po bang mananatili sila sa akin? Oo, huwag kang mag-alala. Kailan ba ako nagsinungaling? Kamahalan, napakabuti ninyo po sa akin. Pinadidi ng mga tagapagsilbi sa palasyo ang dalawang prinsesa. Pinalitan sila ng bagong lampin. Matapos ayusin din ni Shufei ang kanyang sarili. Nakita niyang hindi pa umaalis si Emperador Zongwen. Namula ang maliit na mukha ni Shufei. Mahal na hari, ako po ay nasa aking kabuwanan pa. Hindi ko po kayo mapagsisilbihan. Hindi napansin ng dalawang nakatatanda. Ang dalawang sanggol ay sabay na umirap ng malaki. Pumunta ang mahal na hari sa palasyo ng Chuhua hating gabi. At ang balitang nagpalipas siya ng gabi sa palasyo ng Chuhua ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng palasyo. Maraming haka-haka kung si Consort Shu ba ay tataas ang ranggo dahil sa anak niyang babae. At gagawing Emperatrice, ang mga consort sa harem ay isa-isang nainggit. Halos mamula ang kanilang mga mata. Ngunit ang mga dama at eunuch ay mas malinaw ang isip. Mula ngayon ang mga gawain sa palasyo ng Chuhua ay dapat gawin ng buong puso at husay. Nasa pabor ngayon si Consort Shu. Hindi siya maaaring kalabanin ngayon. Si Consort Shu nakatabi matulog ang mahal na hari at ang mga anak ay nakatulog ng mahimbing at nagkaroon pa ng magandang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita muli ni Consort Shu ang dama. Ngunit sa pagkakataong ito, payapa ang mukha ng dama. Tinatanggap niya ang isang mangkok mula sa isang matandang babae. Nakita ni Consort Shu na iyon ay isang mangkok ng sabaw. Isang mangkok ng berdeng sabaw. Kapareho ng kulay berde sa mga kamay at paa ng kanyang anak na babae. Bago inumin ng dama ang sabaw, nakita rin niya si Consort Shu. Dali-dali niyang inilagay sa tabi ang mangkok at humarap sa direksyon ni Consort Shu. 3 beses siyang yumukod, kaya pala siya ay muling isisilang. Mabuti naman, sana sa susunod mong buhay ay mapunta ka sa lugar kung saan malaya kang magdesisyon. Taos-pusong hiling ni Consort Shu para sa kanya. Kinaumagahan, minulat ni Consort Shu ang kanyang mga mata na may bahagyang ngiti sa labi. Inapa niya ang kanyang tabi. Gaya ng inaasahan, wala ng laman. Wala na ang mga anak at ang mahal na hari. Pero bago pa man malungkot si Consort Shu, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ikaw na bata ka, anong oras na? Bakit hindi ka pa bumabangon? Kinuskos ni Consort Shu ang kanyang mga mata na parang bata. Natatakot siyang baka pagmulat niya ay wala na ang kanyang ina. Maraming beses na, pagkagising niya ay nakikita niya ang kanyang ina sa tabi na pinapagalitan siya. Pero kapag yayakapin na niya ang kanyang ina, wala siyang nayayakap. Sa pagkakataong ito, niyakap muli ni Consort Shu ang kanyang ina. Ang totoong pakiramdam sa kanyang mga kamay ang nagpaiyak ng malakas kay Consort Shu. Inay, ikaw nga talaga.
miss na kita. Munting anak, huwag kang umiyak, dumating si inay ngayon, at hindi na aalis. Pinayagan ako ng emperador na samahan ka rito sa iyong pagpapagaling. Talaga, haha, napakabuti naman. Inay, may sasabihin ako sa'yo, marami akong gustong sabihin sa iyo. Buong umaga na nag-usap si Consort Shu at ang kanyang ina. Hindi siya natatakot na may makarinig. Ngayon ay paborito siya. Ang ganitong bagay ay hindi na problema. Ang isang paboritong consort ay dapat kumilos na parang isang paboritong consort. Mabilis lumipas ang mga komportableng araw. Sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng kanyang ina at lola. Isang buwan na ang dalawang prinsesa. Kalahating buwan pa lang ang nakalipas. Pinaghahandaan na ni Emperador Zongwen ang isang buwang selebrasyon ng kanyang dalawang anak na babae. Ika-6 ng Mayo, isang buwan na ang mga prinsesa. Sa loob ng isang buwan na ito, ang dalawang prinsesa ay kumain at natulog ng maayos. Pinalaki silang matataba, kaya lang, ang panganay na prinsesa ay maitim pa rin. Ang bunsong prinsesa naman para matakpan ng mga balat sa kamay at paa. Ay nagsusuot ng mahabang damit. Maaga pa lang ay abala na ang Chuhua Palace. Maraming tao ngayon. Siguraduhing mabantayan ng mabuti ang dalawang bata. Paalala ni Lady Shu, ang ina ni Consort Shu, sa kanyang anak. Huwag kayong mag-alala. Inatasan ng emperador sina Yunakshi at Lin na manatili sa tabi ng mga prinsesa ngayon. Walang sino mang mangangahas na gumawa ng gulo. Malinaw na malinaw ito sa isip ni Consort Shu. Dalawang prinsesa ang isinilang niya. Hindi mga prinsipe. Kahit gaano pa sila kainggit. Hindi sila kikilos habang ang pabor ng emperador ay nasa kanila pa. Kamahalan, magsisimula na po ang piging sa palasyo. Pinapapunta po kayo ng emperador sa Great Hall kasama ang mga prinsesa. Naglakad sa unahan si Consort Shu. Ang mga sanggol ay buhat ng kani-kanilang yaya. Marami silang narinig na pagbati sa daan. Pumasok si Consort Shu sa Qingyu Hall habang buhat ang sanggol. Bumaba ang emperador mula sa kanyang trono. At kinuha ang batang prinsesa. Kinuha naman ni Consort Shu ang nakatatandang prinsesa. Sa piging ngayon, ang mga prinsipe at maharlika ng angkan ng Changqi. Ang lahat ng opisyal, sibil at militar. Pati na ang mga maharlikang ginang ay imbitado. Ang emperador at si Consort Shu ay may buhat na tig-isang prinsesa. Nakatayo sa mataas na entablado upang tanggapin ang mga pagbati. Nagagalak akong biniyayaan ng dalawang prinsesa. Magdiwang ang buong bansa, simula sa araw na ito. Bubuksan ng Changqi ang mga kamalig at mamamahagi ng pagkain. At bababaan ang buwis, mula nang kumpiskahin ang yaman ng pamilya ni Grand Marshal Liu. Matapos makakuha ng malaking halaga mula sa pamilya Liu, tila ba biglang naliwanagan si Emperador Zongwen. Mabilis niyang pinakumpiska ang yaman ng iba pang tiwaling opisyal. Hindi nakapos sa pera ngayon si Emperador Zongwen na walang awang kumukumpiska ng yaman. Tamang-tama na gamitin ang perang ito para mapakain ang mga tao. At para makalakam ng biyaya para sa mga prinsesa. Ipinagkaloob sa akin ng langit ang dakilang misyon na ito. Gagawin kong tanyag ang Changqi sa kasaysayan. At titiyakin kong magtatagal ang Changqi sa libo-libong henerasyon. Mabuhay ang emperador, mabuhay ng walang hanggan. Ngayon ang unang buwan ng mga prinsesa. Pinangalanan ng panganay na prinsesa na Lin Lechu. Masaya at walang alalahanin. Pagsikat ng araw sa umaga, ang titulo niya ay Prinsesa Chuyang. Pinangalanan ng bunsong prinsesa na Lin Xingke. Maningning na liwanag ng bituin. Sariwa at kaibig-ibig. Ang titulo niya ay Prinsesa Xingyao. Salamat po mahal na hari sa pagbibigay ng pangalan. Ang punong beteng na si Shi Gonggong. Nakatayo sa mataas na entablado at sumigaw na simulan na ang salo-salo. Napakaganda sana ng kapaligiran, ngunit palaging may mga hindi angkop na boses na maririnig. Mahal na hari, ang Changqi ay mayroong utos ng mga ninuno. Kung hindi kambal na babae at lalaki, kailangang paalisin ng isa sa palasyo. Naglakas loob po ang inyong lingkod. Aling prinsesa po ang ipapaalis ng mahal na hari sa palasyo? Kailan po siya aalis ng palasyo? Ang buong bulwagan ay natahimik. Walang sino man ang naglakas loob na tumingala, kaya walang nakakita. Ang mukha ni Binibining Shu ay walang bahid ng pag-aalala. Sa halip, may gana pa siyang ayusin ang damit ng bunsong prinsesa. Nagtiwala siya sa mahal na hari. Walang sinabi ang mahal na hari na hindi niya kayang gawin. Alam ni Emperador Zongwen na darating ang araw na may babanggit sa isyu ng dalawang prinsesa. Mas mabuting siya na ang magsabi kaysa hayaan ng iba. Dahil hindi madaling sirain ang tradisyon ng mga ninuno. Kaya ang taong nagtanong sa ibaba ay inutusan na ni Emperador Zongwen. Siya rin ang numero 1 taga-suporta ni Emperador Zongwen. Ang punong ministro na si Wu. Alam mo ba kung bakit kailangang ipaalis ang isa sa kambal ayon sa utos ng mga ninuno? Hindi po alam ng inyong lingkod. Ito ay para sa katatagan ng Changqi. Mula nang ako'y maluklok sa trono. Kakaunti ang aking mga supling. Kaya't ang kambal na prinsesa ay hindi ko na ipapaalis. Mayroon ka pa bang ibang pagtutol? Wala na po, bagamat pilit ang dahilan. Ngunit nakikita ng lahat, na malamang ay isang palabas lamang ng emperador at ng punong ministro. Sino ang hindi nakakaalam na panig sa emperador ang punong ministro? At sa kanitong huli ay naging abala ang emperador sa pagkukumpista. Lahat ay umiiwas hanggat maaari. At ayaw nilang mapahamak, ngunit para mapaniwala ang buong korte.
na ang mga prinsesa ay isang biyaya. Agad itong nangyari. Isang tao sa piging na malapit sa bintana ang malakas na sumigaw. Madidilim na ulap. Ang taong nagsalita ay may panginginig pa sa kanyang boses. Nang makita ang madidilim na ulap, ang mga matatandang opisyal ay napaluha. Ilang buwan nang sunod-sunod sa Chanqi na walang kahit isang patak ng ulan. Ngayon ay unang bahagi ng ika-5 buwan. Kung magpapatuloy ang tagtuyot na ito, hindi makakapagtanim. Mapapanganib ang Chanqi sa susunod na taon. Mabilis na lumabas ng bulwagan si Emperador Zongwen. Sa sandaling iyon, kumikidlat at kumukulog sa kalangitan. Umiihip ang malakas na hangin. Ito ay senyales ng paparating na malakas na ulan. Ang kalangitan ay may kabutihan. Isang magandang pangitain mula sa langit. Biyaya ng langit ang hamog upang iligtas ang mga tao. Malalaking patak ng ulan ang bumagsak sa lupa. Ang ulan na parang ibinubuhos mula sa langit ay bumagsak, mabilis. Ang buong Chanqi ay natabunan ng makapal na kurtina ng ulan. Sa wakas ay dumating sa kalupaan ang matagal nang hinihintay na ulan. Sana umulan pa ng mas malakas. Sa wakas ay maliligtas na ang mga pananim. Unang lumuhad si punong ministro Wu. At malakas na sumigaw. Ang ulan na ito ay regalo ng langit para sa mga prinsesa. Binabati namin ang emperador sa pagkakaroon ng mga biyaya. Binabati namin ang emperador. Walang sino man ang nakapansin. Sa panganay na prinsesa na karga ng yaya. Ang maliit niyang bibig ay bumubuka at sumasara habang bumubulong. Sundin ang utos ngayon din. Dumating ang ulan. Itong malakas na ulan. Mula umaga hanggang gabi, pinatunayan ng malakas na ulan na ang dalawang prinsesa ay mga fubaw. Pansamantalang nalutas ng malakas na ulan ang krisis sa tagtuyot sa Chanqi. Palasyo ng Chuhua. Ama, ang boring naman. Nagsawa na ako sa Imperial Garden. Karga ni Consort Shu ang natutulog na panganay na prinsesa. Karga ni Emperor Zongwen ang bunsong prinsesa na naglalaro ng bula. Kahit na pareho nilang naririnig ang nasa isip ng bunsong prinsesa. Pero malinaw na sinabi ni Emperor Zongwen na kailangang itago sa kanilang anak na babae. Kung malalaman ng anak nila na pinapakinggan ang nasa isip niya, baka hindi na siya mag-isip ng malakas. Kaya ang pag-uusap nilang dalawa ay umaayon sa nasa isip ng anak nila. Gusto ni Consort Shu na lumabas at maglakad-lakad. Gusto kong lumabas ng palasyo para tingnan ang kalagayan ng mga tao. Ina, pumayag ka na kay ama. Gusto ko talagang lumabas at mamasyal. Ay oo nga pala, matagal ko nang hindi nakikita ang prangkang anak ng punong ministro. Kumikinang ang gintong merito sa katawan ng kuyang iyon. Nangako pa naman akong hahanapan siya ng mapapangasawa. Kamahalan, bakit hindi natin bisitahin ang tahanan ni punong ministro Wu? Utang na loob natin sa kanya ang handaan para sa unang buwan ng mga prinsesa. Dahil sa kanya kaya naging maayos ang pagpapaiwan sa dalawang prinsesa. Sige, kung gayon, bisitahin natin ang bahay ni punong ministro Wu. Nangako rin ako na hahanapan ko ng asawa ang anak niyang si Wu Yi. Mansyon ng punong ministro. Sabi mo pupunta ang emperador sa bahay. Kasama pa si Consort Shu. At ang dalawang prinsesa. Oo, sabi niya ay titingnan daw niya ang kalagayan ng mga tao. Kung kumusta na ang buhay ng mga mamamayan pagkatapos ng ulan. Oo nga pala, malinaw na sinabi ng emperador na kailangan mong sumama. Kaya sa mga susunod na araw, manatili ka lang sa bahay. Bago pa man makasagot si Wu Yi, magalang na ipinasok ng katiwala ng mansyon ng punong ministro ang ilang tao. Nakita ng punong ministro ang mga bisita at akmang luluhod. Umiling ang emperador na nakasuot ng pangkaraniwang damit. Isa lang akong ordinaryong mamamayan ngayon. Paano ko hahayaang lumuhad si punong ministro Wu? Tawagin niyo na lang akong Master Lin. Magandang araw Master Lin. Magandang araw Madam Lin. Nang marinig ni Ginang Wu na personal na dumating ang emperador, agad din niyang isinama ang kanyang anak na si Wu Qing upang batiin ang emperador. Huwag na kayong maging formal. Umalis ako ng palasyo sa pagkakataong ito para makita ang Chanqi. Kung paano namumuhay ang mga mamamayan nito. Punong ministro Wu, masyado ka ng matanda. At marami ring nakakakilala sa iyo. Hayaan mo na lang nasamahan ako ni Wu Yi at Wu Qing. Dahil sa utos ng emperador, nasamahan siyang maglibang ayon sa kautusan. Tuwang-tuwa naman itong si Wu Yi. Madalas sabihin ng kanyang ama na siya ay tamad. Ngayon ay hindi na niya iyon masasabi pa, diba? Walang problema Master Lin. Walang lugar sa buong kabiserang ito na hindi ko pamilyar. Hindi sa kabisera, sa labas ng kabisera, sa paglalakbay na ito nang nakabalat kayo. Ang emperador at si Wu Yi ay parehong nakakabayo. Si Consort Shu at si Wu Qing. Dalawang yaya, bawat isa ay may kargang isang prinsesa. Ang mga babae ay sumakay sa karwahe. Nang paalis na sa mansyon ng punong ministro, ang panganay na prinsesa na kanina patahimik, ay biglang nagpumiglas patungo sa batong leon sa may tarangkahan. Akala ni Consort Shu ay gusto niya itong tingnan. Kaya naman espesyal niya itong inilapit, at hinayaan niyang hawakan ito ng panganay na prinsesa. Dahil dito isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang magaang tulak lang mula sa panganay na prinsesa. At gumuho ang batong leon na gawa sa malaking bato sa harap ng mansyon ng punong ministro. Bumagsak ang batong leon sa lupa. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog. Wu Yi, matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag kang maging masyadong matipid.
Ang punong ministro ng isang bansa pero nagmumukhang napakahirap. Nakakahiya namang maglagay ng peking batong leon sa may pintuan. May tao ba riyan? Mamaya padalhan ninyo si Prime Minister Wu ng isang pares. Mga liyong gawa sa puting marmol para ilagay sa may pintuan. Kamahalan, naririnig niyo po ba ang mga nakakabigla niyong sinasabi? Pero kung makakatanggap ng libreng pares na bigay ng emperador, na mga leon bilang bantay sa tarangkahan ayos na rin. Pagkatapos magsalita ni Emperor Zongwen ay umalis na siya kasama ang kanyang mga tauhan. Alam na niya, hindi biro ang kakayahan ng bunsong anak niyang babae. Imposibleng ordinaryong tao lang ang panganay niyang anak na babae. Ang hindi lang maintindihan ni Emperor Zongwen ay kung bakit mahigit isang buwan ng tahimik na natutulog ang kanyang panganay. Bakit naman niya naisip ang itulak ang mga batong leon ng Prime Minister ngayon? May galit ba siya sa mga batong leon? Sa study room ng mansyon ng Prime Minister, nakatingin si Prime Minister Wu sa dilaw na papel ng agimat na inilagay ng Mayordomo sa mesa. Ito ay noong nililinis ng utusan ang mga batong leon. Natagpuan ito sa loob ng katawan ng leon. Prime Minister, nagtanong po ako sa isang master. Ang papel na agimat na ito raw ay nag-atubili ang Mayordomo. Hindi niya masabi. Magsalita ka. Anong sinabi ng master? Nakitang magagalit na si Prime Minister Wu. Walang nagawa ang Mayordomo kundi magsalita. Sumpa para maubos ang lahi. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo. Halos umusok sa galit ang ulo ni Prime Minister Wu. Kaya pala ang kanyang anak na lalaki at babae ay ayaw maghanap ng mapapangasawa. Kung walang mapapangasawa, hindi makakapag-asawa. Paano magkakaroon ng tagapagmana? Hindi ba tiyon na ang pagkaubos ng lahi? Si Prime Minister Wu para sa kanyang mga anak, na ayaw maghanap ng mapapangasawa, ay nakahanap ng isang napakamakatwirang dahilan. Prime Minister, sabi ng master napakalakas daw ng sumpang ito. Ang pamilyang dinikitan ng antang-antang na ito. Ang mga batang isisilang ay hindi aabot sa 1 taong gulang. Hindi pa rin kumbinsido, muling nagtanong ang punong ministro Wu sa kitiwala. Ang binata at dalaga ay hindi pa rin naghahanap ng mapapangasawa. Kung may kinalaman ba ito sa antang-antang? Ang alalahanin ng amo ay ang 2 anak niyang tumatanda nang hindi nag-aasawa. Sinabi ng master na hindi pa kailanman umepekto ang antang-antang na ito. Kung mayroon daw batang namatay sa mansyon dahil sa antang-antang, iitim daw ang papel na ito. Initigan ng punong ministro Wu ang naninilaw na antang-antang. Muli siyang nagalit, hindi naghahanap ng mapapangasawa. Ang problema pala ay nasa 2 sawing palad niyang anak. Sige, makaalis ka na. Matapos paalisin ang kitiwala, tahimik na naupo mag-isa si punong ministro Wu sa kanyang silid-aklatan. Una, kailangang ibigay ang antang-antang sa emperador. Ang bagay na ito ay hindi may tatago at hindi rin dapat ilihim. Malamang ay alam na ito ng emperador ngayon. Tutal, ang dakilang prinsesa ang nakadiskubre ng antang-antang. Pangalawa, sino ang gustong magpahamak sa pamilya Wu? Na kayang gawin ito nang walang anumang bakas? Ay iilan lamang, kung hindi isasama ang mga kamakailan lang sinalakay. Tanging si General Shenbei na lamang. Marks Jianghuo, Prinsipe Gong, posibleng may iba pa, ngunit sinasabi ng kanyang kutob. Ang taong naglagay ng antang-antang ay nagmula sa isa sa mga pamilyang ito. Napaisip ng malalim ang punong ministro Wu habang pumakatok sa mesa. Samantala, nailabas na ni Wu Yi ang emperador at ang kanyang mga kasama sa lungsod nang nakabalat kayo. Ang paglalakbay na ito ni Emperador Zongwen. Ipinagkatiwala niya ang mga usapin ng korte kay punong ministro Wu. Maaari siyang umalis ng halos kalahating buwan, kaya't hindi tumigil ang kanilang grupo pagkalabas ng lungsod. Nagpatuloy sila sa paglalakbay pahilaga. Bago ang pagulan, ang tagtuyot sa hilaga ang pinakamalala. Ngayon ay pupunta doon si Emperador Zongwen para tingnan ang sitwasyon. Ginoong Lin, kalahating araw na tayong nasa labas. Pababa na ba natin ang mga ginang para magpahinga? Sige, lalabas ako para magpahangin. Si kuya talaga ang maalalahanin. Sa sobrang bait ni kuya, hahanapan talaga kita ng mabuting mapapangasawa. Narinig ni Emperor Zongwen ang sinabi ng kanyang anak. Siyempre papayag siya. Ginang ko, bumaba ka muna para magpahinga. Iunat-unat mo ang iyong katawan. Si Emperor Zongwen mismo ang umalalay kay Consort Shu pababa ng karwahe. Saka pinuntahan ang mga anak, para silang isang ordinaryong mag-asawa. Malambing nang umiti si Consort Shu. Mahal, napagod ka rin siguro. Nakakapagod ba ang mga abayo? Hindi naman. Bihira lang tayong makalabas. Gaman ang pakiramdam ko. Habang nagpapahinga sila sa gubat, may isang grupo ng karwahe na dumaan sa kanilang tabi. Dumaan ang mga karwahe, nagliparan ng alikabok, nang makita ito ng yaya. Sa takot na maalay-kabukan ng mga bata, dali-dali niyang isinakay ang mga prinsesa sa karwahe. Ubo-ubo-ubo, nasamid pa rin si Consort Shu. Hindi siya tumigil sa pag-ubo. Nang makalampas na ang karwahe, isang hindi katangkaran ngunit makisig na binata ang bumalik mula sa unahan. Xiao Yuan Lian, ikaw pala, nagulat si Wu Yi. Anong ginagawa ng isang torito? Mayroon kaming kargamento, kailangang ihatid sa Shanxing County. Agad itong kailangan, kaya ako na mismo ang naghatid. Ang tinatawag na Xiao Yuan Lian ay kaklase ni Wu Yi. Ang pangalan niya ay Su Lian.
19 na siya ngayong taon. Mas bata ng 1 taon kay Wu Yi. Hindi pa rin siya nag-aasawa. Katulad ni Wu Yi ay isa ring matandang binata. Sa akademya, madalas silang tuksuhin bilang tambalang binata. Yuwa, gusto kong lumabas. Hayaan ninyo akong hawakan siya. Itong katawan ni Kuyang bilog ang mukha. Ang gintong liwanag ng Meruto sa kanya ay mas maliwanag pa kaysa kay Wu Yi. Napakabata, pero napakakinang ng gintong liwanag ng Meruto niya. Hayaan ninyo akong tingnan kung ano ang ginawa niya. Nakagilahil alas na bagay. Pinagmasdan ni Wu Yi ang kanyang kaklase mula ulo hanggang paa. Yang suot mong damit, nagmumukha kang mas bilugan at mas pandak. Napanguso si Sulian. Maghahatid ako ng mga paninda sa county. Sa tingin mo ba magsusuot ako ng magarang damit? Isa ka talagang senyor ito na walang alam sa hirap ng buhay. Wu Yi, saan kayo pupunta? Papunta rin kami sa Shanxing County. Mabilis na sumagot si Emperor Zongwen. Gusto siyang hawakan ng anak niyang babae. Pero kailangan ng tamang dahilan. Sumabay muna tayo sa kanila. Saka na lang dahan-daang maghanap ng pagkakataon. Kahit na nagdududa si Wu Yi. Ngunit sa sinabi ng emperador, hindi siya nang ahas na tumutol. At sa ganoong paraan, sumali ang grupo ng maharlikang nagbabalat kayo sa caravan ng pamilya Su. Habang nasa daan, si Wu Yi ay napakaseryoso. Ang tinatawag niyang bilugan ang mukha ay napakapala kaibigan. Nasasagot niya ang anumang sabihin ni Wu Yi. Ngunit habang papalapit sila sa Shanxing County, nagsimulang kabahan si Sulian. Sa pagkakataong ito, si Wu Yi naman ang naging madaldal. Kapatid na Su, anong problema mo? Hindi ko dapat sinasabi ito sa iyo. Pero kung hindi ko sasabihin baka mapahamak ka pa. Oh, anong bagay ang hindi ko pwedeng malaman? Naging interesado na rin si Emperor Zongwen. Hindi ba't Chancellor ang tatay mo? Kamakailan lang ay nagpalit ng mahistrado ang Shanxing County na ito. Medyo ganoon, naintindihan na ni Wu Yi. Siguradong may kalokohan sa Shanxing County na ito. Natatakot si Kuya So na magdulot ng gulo sa tatay niya. Kung sa ibang araw, matatakot din siya. Pero ngayon, iba na. Sino ba itong katabi niya? Ang emperador. Ano bang dapat niyang ikatakot? Oras nang magyabang gamit ang kapangyarihan ng iba. Kuya Su, huwag kang mag-alala, sabihin mo lang. Kung may mangyari, ako ang bahala sa iyo. Tanga ka ba? Ang kinakatakot ko ay ang mga katulad mo na hindi marunong humawak ng sitwasyon. At pinalalaki pa lalo ang gulo. Nadadamay pa ang mga inosenteng tao. Ang anak ng mahistrado ng Shanxing County, si Zhang Chuang, ay isang malupit na tao. Sumpungin, basta iwasan lang natin siya, magiging ayos ang lahat. Inalam na ng mga tauhan ko ang mga pupuntahan ni Zhang Chuang. Ngayong araw, mangingisda siya sa kanluran. Kung sa silangan tayo papasok sa county, hindi natin siya makakasalubong. Ganoon ba siya kayabang? Bago pumunta sa Shanxing County, kailangan mo munang alamin ang schedule niya. Tapos iikutan mo siya. Huwag mong sabihing hindi ka naniniwala. Noong kalilipat lang ng tatay niya 2 buwan na ang nakalipas. Nagimbita siya ng mga panauhin. At hulaan mo kung anong nangyari. Mahigit sa kalahati ng mga mayayaman doon ay binuhat palabas na may malulubhang sugat. Sabi ng mga taong nakalabas. Sobrang spoiled daw ng mahistrado Zhang na yun sa anak niya. Sa hapagkainan, nakita ni Zhang Chuang na hindi ginagalaw ng mga bisita ang kanilang chopsticks. Inakala niyang minamaliit sila ng mag-ama ng mga mayayamang yun. Naramdaman niyang nainsulto siya. Bigla na lang niyang sinaksak ng chopstick ang hita ng katabi niya. Muntik nang hindi na siya magkaanak. Ha, takot na takot ang ibang mayayaman. Sinubukang tumakas. Pinigilan sila ng mga gwardya ni County Magistrate Zhang gamit ang kanilang mga armas. Pinilit ang mayayamang pamilya na lumuhod sa gitna ng bulwagan. Pumila para paluin ni Zhang Chuang. Hanggang sa napagod si Zhang Chuang sa pamamolo. Saka lang niya pinakawalan ang mayayamang pamilya. Ganoon pala ang County Magistrate. Wala bang nagsumbong sa mas mataas na opisyal? Matagal nang napansin ni Su Liyuan sa kilos ni Wu Yi. Na hindi ordinaryo ang pagkatao nito. Meron. Paanong wala? Pero walang nangyari sa County Magistrate. Patuloy pa rin siyang namuno bilang ama ng bayan. Unti-unti, naintindihan na ng mayayamang pamilya. Hindi simpleng tao ang County Magistrate. May koneksyon siya sa itaas. Kaya siya ganoon kalakas ang loob na gumawa ng masama. Matapos makinig si Emperor Zongwen kay Su Liyuan. Seryoso niyang sinabi, gusto kong makilala itong si Zhang Chuang. Tingnan natin kung gaano siya kayabang. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Wala pang kalahating araw, dumating na sila sa Shanxing County. Pumasok sa bayan, pagod ang grupo mula sa mahabang biyahe. Medyo mahirap talaga, oras na ng pananghalian. Mga Ginoo, nakapunta na ako sa Shanxing County ng ilang beses. Alam ko ang isang restaurant na malinis at maayos. Ako ang taya sa tanghalian. Subukan natin. Nang makita ng grupo na nakadisguise ang sinasabi ni Su Liyuan. Nagulat sila sa malinis at maayos na restaurant. Ito lang, pasok kayo. Huwag ninyong tingnan na maliit lang ang tindahan na ito. Masarap ang pagkain dito. Ang kanilang salad na gawa sa ligaw na gulay. Ang pinakamasarap nilang ginagawa. Kahit saan kumain si Wu Yi ay okay lang. Pero matatanggap ba ito ni Master Lin? Sabi nila restaurant daw ito. Pero sa totoo lang isa lang itong kubo na gawa sa putik.
Sa loob ay may ilang mga sirang mesa. Nakita ni Emperor Zongwen na maraming tao sa loob. Kaya siya ang unang pumasok. Sa tingin ko ayos lang. Dito na lang. Nakita siyang pumasok, kaya sumunod na rin ang lahat sa loob. Humanap ang grupo ng isang sulok at doon umupo. Naghihintay na may hain ng pagkain. Napapansin niyo bang lagi silang nakatingin sa akin? Pag-ulong na tanong ni Emperor Zongwen sa lahat. Ako naman nakagigising lang. Ay iminulat ang aking malalaki at bilugang mga mata. At tumingin sa paligid. Agad na nagsimulang magreklamo ang isip ko. Paano ka naman nila hindi titingnan? Tingnan mo kung ano ang suot ng lahat. Mga punit-punit na damit. Tapos ano ang suot ninyo? Amang hari, tingnan mo kung paano umupo ang lahat. At kayo namang kasama niya. Seryosong nagmasid sina Emperor Zongwen at Consort Shu na nakakarinig sa iniisip ng kanilang anak. Totoo nga, kahit na ang suot nila ay mga damit na gawa sa magaspang na tela. Pero malinis ang mga ito. Walang mga tagpi. At tuwid na tuwid ang kanilang likod kung umupo. Formal na formal. Hindi mukhang naparito para kumain. Ngumiti si Consort Shu. Ginoo, kailangan nating makibagay. Pagkasabi niyo na inirelax niya ang kanyang katawan. Humapay ang kanyang likod, at basta nalang ipinatong ang kamay sa mesa. Naging mas natural tingnan. Ito ay mga gulay gubat na katutubo lang pagkatapos ng malakas na ulan noong nakaraang araw. Sariwang-sariwa pa, tikman ninyo, paliwanag ni Su Lian. Walang hindi pa natitikman si Emperor Zongwen sa palasyo. Pero hindi pa siya nakakatikim ng ganito kasariwang gulay. Nasa plato ang mga hinugasang ligaw na gulay. Sa tabi nito ay may isang mangkok ng sawsawan na itlog. Nakita ni Su Lian si Ginoong Lin na nakatingin lang at hindi ginagalaw ang kanyang chopsticks. Agad niyang naintindihan, hindi marunong kumain ang ginoong ito. Ginoong Lin, ganito po ang pagkain niyan. Kumuha si Su Lian ng isang subo ng ligaw na gulay. Isinawsaw niya ito sa sawsawan na itlog. At isinubo sa bibig, pagkatapos ay samubo ng isang malaking subo ng kanin. Masarap itong kainin kasama ng kanin. Wow, gusto ko rin pong kumain yan. Amang hari, paamoy niyo rin po sa akin. Kinuha ni Emperador Zongwen ang munting prinsesa mula sa yaya. Habang karga-karga ang bata, kumakain gamit ang isang kamay. Ang sarap, mayroon itong sariwang bango. Nasiyahan sa pagkain si Emperador Zongwen. Boss, bigyan mo ang lahat ng isang platong karne. Alista mo sa akin. Napakaganda ng samahan. Isang matandang lalaki sa tabi ang natuwa. Hawak ang kanyang mangkok ng alak. Lumapit sa tabi ni Ginoong Lin. Ginoo, pagpasok nyo pa lang sa pinto. Pinagmamasdan na namin kayo. Ang nasa isip ko, nakasuot kayo ng napakagandang damit. Siguradong nagkamali lang kayo ng pinasukan. Hindi kayo tutuloy dito. Hindi ko inasahan na papasok pala kayo. At nilibre nyo pa ang lahat ng karne. Palakaibigan ang matandang ito. Habang nagsasalita, isang tapik ang dama po sa balikat ni Emperador Zongwen. Sa tapik na iyon ay nanlambot ang mga binti ni Wu Yi sa takot. Halos mapaluhod na siya. Hindi nagalit si Emperador Zongwen. Sa halip ay lalo pa siyang natuwa. Boss, ang saya ko ngayon. Sagot ko na ang bayarin ng lahat. Ako ang taya. Talagang masaya si Emperor Zongwen. Ang pagiging simple ng mga tao. Ang pakikipag-ugnayan na walang anumang interes. Mula noong nasa hustong gulang na si Emperor Zongwen. Ito ang unang beses na kumain at uminom siya ng ganito ka-relax. Unang beses din ni Consort Shu na makita ang ganitong emperador. Itinaas niya ang kanyang mangkok ng alak para makiisa sa kasayahan. Habang nasa kasagsagan ng kasiyahan, isang grupo ng mga tao ang dumating sa pinto. Ang pinuno ay pumasok ng mayabang sa kainan. Aba, ayaw niyo na bang mabuhay? Sinong may sabi sa inyong tumawa ng ganyan kalakas? Ang may-ari ng kainan, pati na ang lahat ng kumakain sa loob. Nang makita kung sino ang dumating, agad silang lumuhod at nagmakaawa. Lord Wang, patawarin niyo po kami. Hindi na po kami uulit. Nakita ng may-ari ng kainan na hindi pa lumuluhod ang grupo ng nakadaskies. Naaawa siyang mapahamak ang mga dayuhan. Dahan-dahan niyang hinayla ang dulo ng damit ni Emperor Zongwen. At pabulong na sinabi, Ginoo, lumuhod na po kayo. Mas mabuting umiwas muna tayo sa gulo. Pero luluhod ba si Emperor Zongwen? Siyempre hindi. Nang makita ito ng may-ari ng kainan, mabilis siyang lumuhod at gumapang papalapit kay Lord Wang. Dumukot siya ng isang maliit na piraso ng pilak mula sa kanyang damit. At iniabot ito. Tiningnan ni Lord Wang ang grupong nakatayo pa rin. Kinuha niya ang pilak, at biglang sinampal sa mukha ang may-ari. Anong basura to? Sa kakarampot na to akala mo mapaalis mo na kami. Liz. Pagkatapos ay mapanghamon siyang tumingin kay Emperor Zongwen. Hindi na rin nagtimpi si Emperor Zongwen. At akmang kikilos na sana siya model. Mabilis na pinigilan ni Su Lian ang kamay ni Emperor Zongwen na paangat na. At pabulong na sinabi, paumanhin po. Pagkatapos ay dali-dali siyang dumukot ng 10 tail na pilak mula sa kanyang bulsa. At yumuko para iabot ito kay Opisyal Wang. Ginoo, pakalma po kayo. Napadaan lang po kami. Sana po ay palampasin na ninyo kami. Itong kaunting halaga, painom nyo na lang po sa mga kasama ninyo. Pinaglaruan ni Opisyal Wang ang pera sa kanyang kamay. Bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan habang nagmumura. Bago umalis ay dumura pa siya sa direksyon ni Emperor Zongwen. Pinanood ni Emperor Zongwen ang mga papalayo.
Ang mga mukha nilang lahat ay itinala niya sa kanyang isipan. Hinintay ng may-ari ng restaurant at ng mga kumakain na makalayo ang grupo. Bago sila naglakas loob na tumayo, nang makatayo, nawalan na ng gana ang lahat. Yumuko ang may-ari kay Emperor Zongwen para humingi ng paumanhin. Pasensya na po talaga, ang lugar po namin ngayon. Kung wala na po kayong ibang sadya, mas mabuti pong umalis na kayo kaagad. Maraming salamat. Tiningnan ni Emperor Zongwen ang mukha ng may-ari. Ang malinaw na bakas ng 5 daliri, nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Nang mag-abot si Wu Yi ng karagdagang bayad sa may-ari, lumabas na sila ng restaurant. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Kaya hindi ko kayo dinala sa malalaking kainan. Hindi ko inasahan na kahit sa ganitong lugar na tayo nagtago, natunton pa rin tayo. Galit na rin si Wu Yi. Nang makitang may pahiwatig sa sinasabi ni Su Lian, agad siyang nagtanong, Su Lian, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ng buo sa akin. Huwag mo akong bitenin. Nang makitang hindi na kapatid na Su, ang tawag ni Wu Yi. At diretsyong tinawag ang buong pangalan niya. Alam na niyang galit na talaga ito. Hay, sa forma ninyo mukha kayong madaling maperahan. Siguradong minanmanan na kayo pagpasok pa lang sa bayan. Kilala ang Shanxing County sa malalaking bluestone. Ang bluestone ay maaaring gawing ibabaw ng mesa palamuting bato at mga batong leon. Maraming mayayaman sa kabisera, malapit pa rito ang kabisera. Kaya madali ang transportasyon. Maraming negosyante ng bato ang dumarayo rito para bumili ng bluestone. Pero nang umupo ang bagong mahistrado, basta mga negosyanteng namimili, o kahit sino mang dumadaan na mukhang may pera, walang pinapalampas. Pagkapasok sa Shanxing County, ikinukulong sila ng gobyerno sa iba't ibang dahilan. Hanggat hindi sila nagbabayad ng sapat na guarantee fee, isang garantiya na hindi na sila uulit, saka lang sila papakawalan. Vlog, sinipa ni Emperor Zongwen ang timba sa harap niya. Su Lian, anong ibig mong sabihin sa guarantee fee? Natakot si Su Lian sa ora ni Ginoong Lin. Ang guarantee fee ay parang protection money. Kapag nakapagbayad na ng guarantee fee, malaya ka nang makakapasok at makakalabas dito sa Shanxing County. Gaya ng sinabi ng may-ari ng kainan. Kung wala na kayong ibang sadya, mas mabuting umalis na kayo agad. Para hindi pa kayo lalong mapahamak. Pagkasabi niyo nag-aalalang tiningnan ni Su Lian si Wu Yi na galit na galit. Kilalang kilala niya kasi si Wu Yi. Diretso lang siya kung mag-isip. Hindi siya pumapayag sa anumang mali. Kapag may problema palagi siyang namunguna. Hindi talaga siya mapanatag na manatili si Wu Yi sa Shanxing County. Amang emperador, huwag na po kayong magalit. Ngayong nandito na tayo, magiging maayos na ang Shanxing County. Naniniwala akong bibigyan ninyo ng katarungan ang mga mamamayan. Amang emperador, gusto ko pong alamin ang tungkol kay kuya na bilugan ang mukha. Kung saan galing ang mga merito niya. Ang malaking merito ay nangangahulugang marami na siyang nailigtas na mga tao. Anong klaseng pangyayari ang maglalagay sa maraming tao sa panganib ng sabay-sabay? Gusto kong makita kung anong nangyayari. Nag-isip si Emperador Zongwen. Tama ang sinabi ng anak ko. Kailangang alamin. May malaking krisis ba, Ginoong Su? Pakikarga muna ang bunso kong anak na babae. Gagamit lang ako ng palikuran. Lumapit si Wu Yi na may karanasan sa pag-aalaga ng bata para turuan siya. Dito mo susuportahan ng kamay mo. Nakuha mo ba? Nang ang kamay ni Wu Yi ay hinawakan ang kamay ni Su Lian. Halatang halata kong nanigas ang katawan ni Kuya Roundface. At nakita ko pa ang dulo ng tenga ni Kuya Roundface. Nakainahinalang na mula. Hindi maaari, hindi maaari. Hindi kaya may gusto si Kuya Roundface kay Wu Yi. Ay oo nga pala, mukhang sinabi ni Wu Yi kanina. Na silang dalawa lang ang matandang binata sa akademya. Sa sandaling yayakapin na sana ng kamay ni Wu Yi ang baywang ni Su Lian. Diretsyong ipinasa ni Su Lian ang sanggol sa mga braso niya kay Wu Yi. Hindi ako masyadong marunong magkarga ng bata. Ikaw na lang ang kumarga sa kanya. Pagkasabi niyo na tumalikod siya at sumakay sa kabayo. Hoy, ikaw talaga. Lagi kang padalos-dalos. Buti na lang mabilis akong nakasalo. Kung hindi, nahulog na sana ang bata sa lupa. Si Emperador Zongwen at si Consort Shu ay palihim na nakikinig. Bilang mga may karanasan, kung hindi binanggit ng anak nila, hindi nila mapapansin. Ngayong iniisip nila ang buong paglalakbay. Mukhang may kakaiba nga sa pakikitungo ni Little Roundface kay Wu Yi. Nakita kong si Wu Yi na ang kumakarga sa akin. Hindi ko na mahahawakan si Kuya Roundface. Okay na ring hawakan si Wu Yi. Pilit akong kumawala mula sa kumot. Iniunat ang munting berdeng kamay sa makinis na baba ni Wu Yi. Yumuko si Wu Yi, at tumama mismo sa berdeng mga kamay na ito. Papalapit, patanjin, patanjin. Ang napakanipis na pulang sinulid ni Wu Yi. Konektado ba kay kuya na bilog ang mukha? Oo, nahanap ko na. Tama nga ang hinala ko. Ang pulang sinulid ni Wu Yi ay konektado nga kay kuya na bilog ang mukha. Kaya pala napakanipis ng pulang sinulid. Ito pala ay pagmamahalan ng dalawang lalaki na hindi tanggap ng mundo. Sa modernong panahon, mahirap nang tanggapin ang pag-ibig ng magkaparehong kasarian. Lalo na sa sinaunang panahon na napakahigpit ng mga patakaran. Hay, naaawa ako sa inyo. Ang gintong liwanag ng kabutihan sa inyo ay napakaliwanag. Pareho pa naman kayong mabubuting tao.
Bakit ninyo pinili ang ganito kahirap na daan? Narinig ni Emperador Zongwen ang iniisip ng anak at naawa sa kanila. Anak, baka nakalimutan mong may isa ka pang dapat kawan. Paano kung malaman ni Chancellor Wu na ang kay sa isa niyang anak ay gusto ng lalaki? Naku po, gusto niya pang makita ang magiging reaksyon ni Chancellor Wu kapag nalaman ang katotohanan. Nagulat si Emperador Zongwen sa sarili niyang masamang pag-iisip. Kailan pa siya naging ganito kainip? Nang makitang inaantok na naman ang anak, lumabas si Emperador Zongwen mula sa gilid. At sabay na sinabi sa lahat, hindi na tayo aalis. Sa mga susunod na araw ay dito tayo sa Qingshan County magpapahinga. Hindi nagtaka ang mga kasama niyang nakabihis sibilyan sa desisyon ni Emperador Zongwen. Pero nagulat si Su Lian. Naghahanap ba kayo ng gulo? Ayaw nyo ng tahimik na buhay. Gusto nyo pang magdusa. Sa huli, hindi siya napakinggan. Kaya nagmungkahi na lang siya. Kung gayon, sumama na lang kayo sa akin. Tutal, ilang beses na akong nakapunta rito. Mayroon ding tindahan ng pamilya namin sa Qingshan County. Sa Su's Grain Shop na lang tayo tumuloy sa mga susunod na araw. Para kahit paano'y nababantayan ko kayo. Basta't nasa Qingshan County, walang tutol si Emperador Zongwen kung saan sila eksaktong titira. At gusto niya ring makita kung paano magkakasundo sina Wu Yi at Su Lian. Nakaayos na ang grupo sa Su's Grain Shop. Pagsapit ng gabi, dinala ni Consort Shu ang mga bata sa peisyo para magpalamig. Lumabas din ng silid si Su Lian na buong araw nag-asikaso ng libro de kwenta. Sa wakas nahuli ko na rin ang bida. Umuusal-yusal at gustong lumapit kay Su Lian. Alam ni Consort Shu ang iniisip ng kanyang anak na babae. Dinala niya ako palapit kay Su Lian. Kumusta, Ginoong Su? Pakiusap, pakibantayan mo sandali ang bata. Itong braso ko, nangangalay na sa maghapong pagkakarga. O sige, sa totoo lang, gustong-gusto ni Su Lian ang mga bata. Mula pagkabata dahil sa ilang mga dahilan. Kakaunti lang ang kaibigan niya kaya madalas siyang malungkot. Sa pagkakataong ito ang aking munting lunti ang kamay. Sa wakas, nahipo ko rin.